Kabanata 1691. Yung isang kutsilyo. Sa tuktok ng tulay, pinanood ni Jiuyang Tianjun ang lahat ng ito mula sa malayo at nakangiting sinabi. Namatay ang aking apprentice, at sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Gui Shanhong. Oo. Tiningnan ni Yamamoto Taiichiro ang eksena, hindi gaanong nagsalita, at wala man lang kahit anong pagbabago-bago ng ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling kumilos si Gui Shanhong, makakaligtas pa kaya si Surui dito? Ang sagot ay halata. Gaano man kalakas ang lakas ni Surui, hindi siya may kukumpara sa isang Diyos na pagtitiis. Tinira ni Gui Shanhong ang hadlang 15 taon na ang nakalilipas at nakapasok sa kaharian ng shinobi. Sa nakalipas na 15 taon, tiyak na napabuti ang kanyang lakas, na higit pa kay Surui. Kung tutuusin, bagamat may isang pinto lamang sa pagitan ng Shenren at sa tuktok, ang distansya sa pagitan ng pintong ito ay isang mundo na ang pagitan. At ang Guidao Famous Temple ay mas bata kaysa Gui Shanhong. Sa edad na ito, nahawakan na niya ang hadlang ng Shennin, kaya dapat na mas malaki ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Sa pagkamatay ng isang talentadong tao, paanong hindi nakakaawa si Gui Shanhong, ang master? Kahit na, ang buong Oriental Martial Arts World ay magbubuntong hininga at magbubuntong hininga para dito. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi maaaring mabuhay muli mula sa mga patay, at ang sikat na templo sa Turtle Island ay sa wakas ay nagbayad ng presyo para sa kanyang sariling pinili. Pagkaraan ng ilang sandali na tumahimik, sinabi ni Jiuyang Tianjun, si Yamamoto, sa totoo lang, si Kyoko ay napakabuting bata. Aling aspeto ang mabuti? Walang pakialam na tanong ni Yamamoto Taiichiro. Ang paglalakbay na ito sa Xinghua Guidao Temple at Gui Shanhongbo ay nakasakay. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit sila gumawa ng ganoong pagpili ay hindi dapat dahil sa iyo. Sabi ni Jiuyang Tianjun. Naiintindihan ni Yamamoto Taiichiro na hindi ito dahil sa kanyang mukha, syempre, ngunit isang imbitasyon na ginawa ni Yamamoto Kyoko. Ang kakayahang mag-imbite ng isang master-level figure tulad ni Gui Shanhong, na halos hindi nakikipag-ugnayan sa iba, ay nagpapakita na ang kakayahan ni Kyoko ay talagang malakas. Bahagyang ngumiti si Jiuyang Tianjun. Bukod kay Kyoko, hindi ko talaga mahanap ang Chapter 2 na mas angkop na magmana ng Yamamoto Group kaysa sa kanya. Marahan na ba maantong hininga si Yamamoto Taiichiro? Bakit ka humihinga? Nang makitang ganito talaga ang reaksyon ni Taiichiro Yamamoto, sanay na si Rao Jiuyang Tianjun na makakita ng malalakas na hangin at alon, at medyo nagulat siya sa oras na ito. Kung buhay pa lang si Nagayama. Walang emosyong sabi ni Yamamoto Taiichiro habang nakatingin sa malayo. Sa oras na ito ay ang pinakadakilang damdamin upang sabihin tulad ng hindi emosyonal na mga salita. Changshan. Yamamoto Nagayama. Sa paglipas ng mga taon, ang pangalang ito ay bihirang banggitin, at ito ay tila nawala sa alabok ng panahon. Nang marinig ang pangungusap na ito, ang mga mata ni Jiuyang Tianjun ay nagpakita ng isang pambihirang alon ng halatang pagbabago-bago, at sinabi niya ng may damdamin. Oo, ngunit ang mga tao ay hindi maaaring mabuhay muli mula sa mga patay, hindi pa banggitin ito ay napakaraming taon na ang lumipas. Tumanggo si Yamamoto Taiichiro, ngunit hindi nagpatuloy sa sasabihin. Matagal nang patay ang binata na minsang may kakayahang manguna sa grupong Yamamoto sa mas matataas na bundok. Kung nandoon pa si Yamamoto Nagayama, mas angkop para sa kanya na maupo sa ganitong posisyon kaysa kay Yamamoto Kyoko. At ibibigay ni Yamamoto Taiichiro ang koponan ng Yamamoto sa kanya nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, at hindi niya ito gagawin. Ang daming taktika ng mga lobo. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay naging nakaraan na, at si Yamamoto Taiichiro ay nakahinga lamang ng walang magawa. Ang malamig at walang awa na si Taiichiro Yamamoto ay nagbigay ng labis na emosyon upang ipakita kung gaano kahusay ang Yamamoto Nagayama. Tumingin si Yamamoto Kyoko sa pang-apat na deck ng kabanata mula sa malayo, at tila wala siyang makitang emosyon sa kanyang mga mata. Miss, gumawa na ng move si Kamiyama Shenren, then everything will be fine. Ang subordinate sa gilid ay nagsabi. Ang mga Shenren na ito ay napakahirap na imbitahan, kung handa silang gumawa ng maagang paglipat, hindi tayo magkakaroon ng problemang kinakaharap natin ngayon. Hindi nagsalita si Yamamoto Kyoko, at nanatiling nakatingin sa deck sa di kalayuan.
Inakala ng subordinate na iyon na nag-aalala siya kay Gui Shanhong, kaya sinabi niya, Miss, huwag kang mag-alala. Maswerte akong makita si Shenren na kumilos. At Shenren at Shanren sa pagitan ng pagtitiis. May puwang sa kalangitan. Kahit na kinubkob ng 100 Xiangnin ang isang Shenren, madaling manalo si Shenren, kapag naabot na nito ang kategorya ng Shenren, halos maabot nito ang limitasyon ng mga tao. Pagkasabi nito, huminto siya at tumingin sa malabong figure sa pulang uniforme ng militar sa di kalayuan. Kaya, sa sandaling kumilos si Lord Kenyama, tiyak na malapit nang mamatay si Apollo. Tumahimik ka. Bahagyang kumunat ang noo ni Yamamoto Kyoko nang marinig niya ang mga salitang, iba ang ulo, na siyang ekspresyon ng pagkainip niya. Hindi alam ng subordinate na ito kung ano ang ikinalungkot ng panganay na ginang, kaya napapikit na lamang siya sa kahihiyan. Ang dalawang daliri ni Yamamoto Kyoko ay dahan-daang nagkukuskos kung saan hindi niya ito nakita, na siyang nakagawian niyang pag-uugali kapag naninigas ang kanyang mga ugat. Kabanata sa ika-4 na deck. Nang biglang ginawa ni Gui Shanhong ang kutsilyong iyon, tila nagbago ang kulay ng buong mundo. Maging si Surui, si Ares, ang Diyos ng digmaan, o ang baliw na Diyos na si Chilong, lahat sila ay likas na nadama na tila nagdilim ang mundo. Ang kutsilyo ay mukhang simple, ngunit ito ay tila naglalaman ng walang katapusang enerhiya at hindi mabilang na mga katotohanan. Maging ang hindi nakikitang hangin at kalawakan ay tila pinuputol ng kutsilyong iyon sa sandaling ito. Ito ang espada ni Shenren, ito ay lubhang mapanganib. Si Surui ay likas na umatras ng isang hakbang. Nang gumawa ng kutsilyo ang kalaban, hindi natarante si Surui. Sa kabaligtaran, mas naging ganito, mas kalmado ang kanyang puso. Kahit na ang kalaban ay si Shinin, na nakatayo sa tuktok ng Oriental Martial Arts, talagang imposible para sa Surui na mataranta. Ang ilaw ng kutsilyo ay dumating kay Surui sa isang iglap. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay biglang lumipat sa kanyang palso. Pagkatapos ng espesyal na pagsugawin ng Sito Yuan Kong ng acupuncture stimulation para kay Surui, ang pisikal na potensyal ni Surui ay na-stimulate ng husto, at ang kanyang perception ay naging mas malakas, ito man ay pandinig, paningin, o kahit na ang pangamoy ay mas matalas kaysa dati. Sa kasong ito, nakuha pa niya ang trajectory ng kutsilyo ni Hong sa Guishan Mountain. Pagamat hindi makita ni Surui kung saan eksaktong tumama ang kutsilyo dahil sa sobrang lakas ni Shenren, sapat na ito upang hatulan ang pangkalahatang direksyon. Wala siyang panahon para magtago, kaya biglaan na lang ang pipiliin niya. Sa harap ng napakalakas na Shenin, magugulat si Surui bawat segundo. Ang kutsilyo na halos mapunit ang espasyo ay dumating kay Surui sa isang kisap mata. Sa mata ng mga nanunood gaya ni Ares, kung walang aksidente, mahahati sa kalahati ng kutsilyong ito si Surui. Ang kapangyarihan ni Shenren ay lampas sa imahinasyon ng mga Diyos. Sa totoo lang, kahit na ang lakas ng mga taong maaaring maging Diyos ay medyo maganda, ang kanilang katalinuhan at ambisyon ay mas mabangis kaysa sa kanilang sariling lakas, kung hindi sila tatayo sa madilim na mundo. Ang tugatog ng kapangyarihan. Ang Diyos ng digmaan ay isa sa mga exception, siya ay tunay na Diyos ng mga Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan. Sa makatuwid, ang ilang mga Diyos ay hindi ang pinakamalakas sa kanilang mga puwersa. Marahil ay may ilang matatandang lalaki na hindi mas mababa kay Shenren, ngunit bihira silang kumilos. Ayan yon. Gayunpaman, ang masisiguro ni Surui ay walang ganoong tao sa kanyang Sun Temple. Kung tutuusin, ang oras ng pagtatatag ay masyadong maikli at ang background ay masyadong mahina. Kung si Surui ay bibigyan ng isa pang 20 taon, sa pakikipagtulungan ng dibisyon ng militar, si Surui ay magiging maayos na magiging kabanata ng madilim na mundo, kahit na siya ay walang anumang ambisyon, masyadong. Mag-ingat ka, sigaw ni Chilong, at kasabay nito, ang kanyang katawan ay umatras na ng ilang hakbang sa gilid. Para kay Keimyama Shenren, ito ay maaaring isang maliit na pahayag, ngunit para kay Surui at sa iba pa, kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang labanan ito. Parehong alam ni Chilong at Ares na hindi sila ang kalaban ni Shinobi, kaya sunod-sunod silang umiwas, at pati si Velar ay gumulong on the spot. Nakikitang tatama na ang kutsilyong ito kay Surui.
Gayunpaman, sa oras na ito, ang Surui ay hindi naging dalawang hati gaya ng inaasahan, ngunit sa halip ay bigla na lamang huminto ang talam. Hinarang niya ang espada ni Shenren. Paano ito posible? Sa sandaling ito, ang buong Xinghua ay tila tahimik. Natigilan din sina Chilong at Ares. Dahil ang kutsilyong galing kay Guo Shanhong kanina ay sobrang nakakatakot, kahit na sila ang mga Diyos ng madilim na mundo, sila ay makakaramdam ng hindi mapaglabanan na pakiramdam. Sa kanilang mga mata, talagang imposible para kay Surui na pigilan siya. Gayunpaman, hindi naisip ni Chilong at Ares na talagang hinarangan ni Surui ang pag-atake ni Shen Nin. Sa oras na ito, nanatiling ganap na tahimik ang eksena, at nanatili rin ang kutsilyo ni Gui Shanhong sa palso ni Surui. Ang kutsilyong ito ay madaling tumaga sa uniforme ng militar ni Surui sa palso, ngunit hindi ito umusad. Lumalabas na ginamit ni Surui ang high-tech na bracer na ipinakita ni Su Wuji para harangin ang mortal na suntok ni Gui Shanhong. Sa oras na ito, labis na nabigla si Surui. Dahil ang mga nakaraang high-tech na wristband ay maaaring ikalat ang lakas ng pag-atake ng kalaban. Na ginagawang halos ganap siyang immune sa puwersa. Gayunpaman, ang espada ni Gui Shanhong na nagpapasakit sa kanyang mga palso. Ang malakas na lakas ng kalaban ay nailipat sa palso ni Surui sa pamamagitan ng wrist guard. Halos maramdaman niyang mabibiyak na ang kanyang palso. Bagamat isa lamang itong uri ng panginginig ng boses, hindi ito makakasakit sa mga buto ni Surui, ngunit nakakatakot na ang mahinang suntok ni Shenren ay maaaring maging napakalakas. Gayunpaman, nagulat si Surui, at mas nabigla si Gui Shanhong. Dapat alam mo na siya ay isang pagtitiis. Kung hindi ka tatantong sa kaharian na ito, hindi mo mauunawaan kung gaano kahirap na lampasan ang hadlang sa pagitan ng Shenren at Shanren, at si Shenren lang ang nakakaalam ng agwat sa pagitan ng dalawang panig. Gaano kalaki? At saka, alam mismo ni Gui Shanhong na tiyak na hindi pagmamaliit ang ginawa niyang kutsilyo. Siya ay dumating na may puot, at ang kutsilyong ito ay natural na nabaril dahil sa galit. Gayunpaman, ang gayong marahas na suntok ay talagang hinarang ng binatang ito. Para sa isang matagal nang naitatag na Jinnin, ito ay isang kahihiyan. Nang magulat si Hong sa Guishan Mountain. Walang pakialam si Surui na pagkalmayan ang magulong chi at dugo sa kanyang katawan. Biglang itinaas ang kanyang mga paa, itinaas mula sa ibaba pataas, at sinipa si Guishan ng malakas sa gitna ng mga binti ni Jing Hong. Kabanata 1693. Magmaneho ng baliw. Kunin ang iyong puki binti. Sa oras na ito, natatakot ako na walang mag-aakalang ginamit talaga ni Surui ang kanyang mga binti sa ari. Walang masama kung gamitin ang kanyang ari sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang target na sinipa ni Surui sa oras na ito ay isang shinobi. Talagang naglakas loob siyang gumamit ng ganitong uri ng aksyon laban kay Shenren, mabubuhay kaya nang walang pasensya si Surui. Hindi, sa sandaling ito, para kay Surui, ang bawat galaw ay desperado. Tiyak na hindi pagmamaliit ang kanyang hakbang para iangat ang kanyang ari, ngunit ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa pananaw ni Surui, ano ang nangyari kay Shenren? Ang pagtitiis ng Diyos ay tao rin. Dahil ito ay isang tao, magkakaroon ng mahalagang punto. Hindi makapaniwala si Surui. Kahit na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili tulad ng ginawa ni Sito Yuankong. Halos hindi na siya masasaktan, kaya pa ba niyang gawing matigas na parang bakal ang kanyang pandiya? Kung ito ang kaso, kung gayon ang shinobi ay maaaring mag-endorso ng mga gamot sa lalaki. Iyan ang perpektong gininto ang baril huwag mahulog. Ang pag-atake ni Surui ay natural na imposibleng itago sa mga mata ni Gui Shanhong. Kahit na itinaas ni Surui ang kanyang mga paa, pinaihit niya ang kanyang palso at ang walang katulad na matalas na mahabang kutsilyo ay bumaling na at nalaslas pababa. Ang target ng pag-atake ng mahabang kutsilyo ay natural na ang binti ni Surui. Hanggat ang mahabang kutsilyong ito ay tumama sa target, pagkatapos ay sa lakas ng Gui Shanhong, ang lahat ng ito ay matatapos. Imposibleng mapanatili ang binti ni Surui. Hindi makapaniwala si Gui Shanhong na kaya pa rin ni Surui na magsuot ng ganoong klase ng high-tech na wrist guard na may kamangha-manghang defensive na kakayahan sa kanyang mga binti. Gayunpaman, sa harap ng suntok na ito mula kay Gui Shanhong, si Surui ay tila walang balak na bawiin ang kanyang mga binti.
Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang tapang niya. Kung umatake siya ng walang ingat. Natatakot ako na kahit na sinipa niya ang susing punto ni Gui Shanhong, maputol agad ang kanang paa niya, nang hindi ba masyadong hindi matipid na gamitin ang isa sa iyong sariling mga paa para sa isang resulta na maaaring hindi maging sanhi ng malubhang pinsala sa kabilang partido? Sa oras na ito, ang baliw na Diyos na si Chilong at ang Diyos ng digmaan na si Ares, na nanunood ng lahat ng ito, ay hindi maiwasang umiling. Ang mga sumusunod na resulta ay tila napakalinaw. Napagdesisyonan na ang pagkatalo ni Surui. Bagamat likas na palaaway sina Ares at Chilong, at bihirang sumuko, ngunit sa harap ni Shinin, nawala pa rin ang tiwala nilang manalo, at handa pa silang umalis. Upang ilagay ito sa isang hindi gaanong kaaya-ayang paraan, nangangahulugan ito na tumakas. Maraming taon na ang nakalilipas. Bago umakyat sa trono ng mga Diyos sina Chilong at Ares, maraming beses silang binugbog at tumakas sa labanan. Matapos maging mga Diyos, hindi na naulit ang gayong mga pagtakas. Nangyari sa kanila. Ngunit ngayon, ang dalawang militante, ang Mad God at si Ares, ay kailangang tumakas muli. Ito ay hindi dahil sila ay mahiyain, ngunit dahil sa harap ng ganap na agwat ng kapangyarihan, kahit na ang dalawang Diyos ay hindi kumilos, inaasahan na nila ang kahihinatnan ng labanan. Para sa kanila, ang bangin na ito ay isang tunay na puwang sa lakas, at talagang imposibleng mabawi ito sa pamamagitan ng fighting spirit at fighting spirit. Kahit si Apollo, ganoon din. Gayunpaman, ang binti ni Surui ay sumipa ng walang pag-aalinlangan, na parang hindi siya natatakot sa kutsilyo ni Gui Shanhong. Isa pang putok. Ito ay tunog ng pagtama ng metal. Napakatalim ng tunog at kumalat sa malayo, na naging sanhi ng pananakit ng eardrum ng mga tao sa paligid. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang kabanata ni Gui Shanhong ay nakagawa ng 2 hit at nalampasan muli ang target. Hindi lamang ang mga baliw na Diyos ng digmaan na mga manunood ang nagulat, pati si Gui Shanhong mismo ay nagulat. Dahil, sa binti ni Surui, mayroong 4 na talim na tinak ng hukbo na kumikislap na may itim na liwanag. Ang kutsilyo ni Gui Shanhong ay tumama sa tinak ni Surui. Ang material ng tinak ng hukbong ito ay napakatigas din. At halos kapareho ito ng wrist guard ni Surui. Dahil hindi nahati ng kutsilyo ni Gui Shanhong ang wrist guard, hindi rin ito nahati ang tinak ng hukbo. Sumakit ang binti ni Surui sa pagkabigla, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya binawi ang binti na iyon, hindi man lang siya huminto, at sumipa pa rin ng marahas patungo sa target. Ay nasa. Isang kisap mata lamang ang banggaan sa pagitan ng mahabang kutsilyo ni Hong at ng tinak ni Surui sa Gui Shan. Pagkatapos, sinipa ng kanang paa ni Surui ang pandiya ni Gui Shan, pagitan. Walang magarbong. Ganap na intimate contact. Hanggat ito ay isang lalaki, na nakikita ang gayong pag-atake, ito ay magiging lubhang masakit. Aalis na ako, okay lang ba? Nagmamasid si Chilong mula sa malayo, kahit hindi niya ito personal na naranasan, tila malinaw na naramdaman niya ang uri ng hindi mabata na sakit. Matanda, masaya ka ba? Nakangiting sigaw ni Surui, nag-spray pa ang kanyang speedstar sa mukha ni Gui Shanhong. Matapos makatanggap ng ganoong sipa, nagsalubong ang mga kilay ni Gui Shanhong. Masakit, masakit talaga. Kahit na isa siyang shinobi, hindi pa rin niya na-train ang katawan niya to the point of being invulnerable. Grado din si Shenren. Kapag si Gui Shanhong ay nagtatanggol, maaari niyang pakilusan ang kanyang lakas upang ipagtanggol ang kanyang posisyon, ngunit kakaunti lamang ang mga lugar na hindi niya magagawa. Tulad ng mga mata, tulad ng mga tainga, tulad ng susi sa pagitan ng kanyang mga binti. Sa makatuwid, kahit si Gui Shanhong ay halos mabaligtad ng mga binti ng piyok ni Surui. Kung hindi dahil sa pilit niyang pinipigilan ang kanyang mga paa, napatalon siya sa sakit. Tinima, isang marangal at marangal na pagtitiis, ay talagang tinamaan ng yin pulling leg ng isang nakababatang henerasyon. Para kay Gui Shanhong, talagang isang kahihiyan sa loob ng kahihiyan. Ginamit ni Surui ang lahat ng kanyang lakas sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng pangalawang tagumpay, sa sandaling sumambulat siya ng buong lakas, ang kanyang kabagsikan ay mas mataas pa ng ilang beses kaysa dati. Kahit na si Gui Shanhong ay isang god forbearance, ang isang ito ay tiyak na sapat para makainom siya ng isang kaldero. Kung ito ay isang ordinaryong tao, natatakot ako na matagal na itong tinanggal.
Ito ay upang putulin ang pagtitiis ng Diyos. Para kay Gui Shanhong, ang pagtama ni Su Rui ay isa ng kahihiyan para sa kanya, ngunit mas nakakahiya para sa kanya ang tamaan sa ganoong paraan. Matandang pagong, masaya ka ba? Tumawa ng malakas si Su Rui, pagkatapos ay biglang ibinuka ang kanyang bibig, at isang subo ng dugo ang bumulwak. Ito ay noong natama ng Guishan Mountain ang palso ni Su Rui noon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa dugo at siya ay nagdusa ng isang tiyak na pinsala sa loob. Napabuntong hininga naman to ng lalaking to, tapos tumawa, hindi ko na nakayanan, samuka agad ako ng dugo. Ang dami ng dugo sa malaking bibig na ito. Kahit na napagtanto na ni Gui Shanhong na hindi ito mabuti at iniunat ang kanyang kamay upang harangan ito. Karamihan sa malaking bibig ng dugo ni Su Rui ay tumago sa dugo ng kalaban. Mga daliri, na-spray sa mukha ni Gui Shanhong. Isang marangal na pagtitiis, nasasabuyan ng dugo sa mukha ng isang junior, ito ay isang matinding kahihiyan. Naramdaman ang mainit na dugo ni Su Rui, galit na galit si Gui Shanhong kaya gusto niyang magpakamatay. Isa na siyang sumasabog na aktibong bulkan. Mula sa bawat butas ng kanyang katawan, ang galit na apoy ay sumasabog palabas. Gusto talaga ni Gui Shanhong na putulin ang batang nasa harapan niya. Sa katunayan, kakaunti ang nakakaalam na si Hong ay may ugali ng kalinisan sa Guishan Mountain. At, ito ang pinakamasamang uri ng kalinisan. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan. Ang mga taong hindi ipinanganak sa mundo ay magkakaroon ng ilang mga espesyal na quirk ng higit pa o mas kaunti. Kahit si Jiuyang Tianjun na mukhang napakasimple ay walang exception, at ang quirk ni Gui Shanhong ay ang kalinisan. Isang magandang bagay na mahalin ang kalinisan, ngunit kapag nagustuhan mo ang kalinisan hanggang sa isang estado ng kabaliwan o kahit na morbidity, ito ay magiging lubhang hindi makapagsalita. Sa tuwing magbibiyahe si Gui Shanhong, hinihiling pa niya sa kanyang mga nasasakupan na magdala ng disinfectant na tubig. Bago pumasok sa silid kung saan siya nakatira. Dapat siyang maingat na madidisimpekta. At ang bawat sulok ay hindi pinaligtas. Sa tuwing pupunta ako sa banyo, hihilingin ko sa isang tao na maingat na linisin ang banyo ng maraming beses bago sumuko. Mas gugustuhin ko pang hawakan at linisin. Sa kanyang mga mata, tila may hindi mabilang na bakterya at virus na lumulutang sa hangin magpakailanman, at lahat ng mga lugar ay natatakpan ng alikabok. Bago matulog gabi-gabi, hinahayaan niyang linisin ng mabuti ng 2 dilag ang kanyang katawan upang matiyak na walang alikabok sa buong katawan. At sa tuwing bago siya mag-practice ng mga ehersisyo, siya ay naliligo at nagsusunog ng insenso. Kung may kaunting alikabok sa lupa, magagalit siya. Ito ay hindi na isang pag-ibig sa kalinisan, ngunit isang lubhang morbid psikolohikal na ekspresyon. Ang pinalaking bagay ay ang minsang dumalo ako sa libing ng isang matandang kaibigan. Bilang resulta, dahil sa malamig na panahon, ang isang taong nakatayo sa kanyang likuran ay bumahing ng maraming beses nang hindi mapigilan. At ilang mga dumura na bituin ang naspray sa leeg ng kabilang panig. Bilang isang resulta, hindi alintana ni Gui Shanhong na ang seremonya ng pang-alaala ay nagpapatuloy pa rin sa entablado. Tumalikod at hinawakan ang lalaki na bumahing, at naduraj ang lalamunan ng kabilang panig sa isang click. Mula noon, ang reputasyon ni Gui Shanhong sa kalinisan ay nagsimulang lumaganap. At parami ng parami ang mga kakilala na nagsimulang lumayo sa kanya. At walang sino man ang makakatiyak kung kailan sila uubo o babahing. Oo, kung mawalan ka ng buhay dahil sa isang pagbahing, sulit talaga ang pagkawala. Sa mga karaniwang araw, galit na galit si Gui Shanhong sa mga deradong bituin ng ibang tao. Sa oras na ito, naspray siya ng dugo ni Su Rui, paanong hindi siya magagalit? Nababaliw na siya sa loob. Hindi pa ako naging ganito kadumi, okay? Sa pag-aakalang bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Su Rui, gustong kumamo ni Gui Shanhong sa kanyang mukha. Nakasusuklam. Walang gustong magkaroon ng dagwang mukha, lalo pa ang may seryosong kalinisan. Ang pakiramdam na ito ay talagang nagdulot ng buhay ni Gui Shanhong. Ang Diyos ng digmaan na si Ares at ang Diyos ng kabaliwan na si Chilong ay natigilan. Hindi sila makapaniwala sa eksenang nasa harapan nila, Nima, paano na kaya ito? Muntik nang matamba ni Apollo ang shinobi sa pamamagitan ng sipa ng kanyang puwitan. At saka sinabuyan ng dugo ang kalaban sa buong mukha. Ang sitwasyong ito ay halos malaglag ang mga eyeballs ng mga bystanders.
Ang kabilang partido ay God Forbearance, God Forbearance. At talagang nagtagumpay si Tsurugi sa hindi kapani-paniwalang paraan. Naramdaman ni Chilong at Ares na ang buong tao ay medyo masama. Pagbabagsak. Ang ginawa ni Tsurugi sa harap ni Shenren ngayon ay subversibo sa kanila. Pagkatapos ng isang subo ng dugo na ice spray sa buong mukha ni Gui Shanhong. Sa wakas ay hindi na ipinagpatuloy ni Tsurugi ang pag-aalaga sa malaki, ngunit ginamit ang lahat ng lakas ng buong katawan, at biglang umatras. Dati, sunod-sunod siyang nangunguna, ganap na umaasa sa sarili niyang katalinuhan. Gayunpaman, kapag nagising na ang kalaban, ang absolute strength gap ay magpapapatay kay Tsurugi. Gayunpaman, ngayong umatras na si Tsurugi, si Gui Shanhong, na galit, ay hindi na siya pakakawalan. Isang nakakasilaw na liwanag ng espada ang namukadkad mula sa kanyang kamay. Kabanata 1694. Pagsusuri mula kay Jinmin. Sa simula ng labanang ito, walang sino man ang mag-aakalang lalabas ang ganoong resulta pagkatapos ng ilang magkakasunod na hit. Walang one-sidedness gaya ng inaakala, walang inaasahang instant kill, at wala man lang pantay na laban. Sa halip, si Tsurugi ang may kalamangan. Sa ngayon, 2 strike na ang ginawa ni Gui Shanhong sa kabuuan, ngunit wala sa 2 strike na ito ang tumama sa Tsurugi. Kaagad pagkatapos, sinabuyan siya ng dugo sa buong mukha. Dahil walang buhok si Gui Shanhong, ini-spray ito ni Tsurugi, halos punuan ng dugo ang buong ulo niya. Sa isang dampilang ng kanyang kamay, si Gui Shanhong ay nagmukhang mas mabangis, at hindi siya mukhang isang mahusay na master. Bilang isang seryosong adik sa kalinisan, alam ng Diyos kung gaano karaming piraso ang gustong tadteren ni Gui Shanhong sa Tsurugi sa sandaling ito. Lalo na sa gitna ng 2 paa ni Gui Shanhong, ang sakit ay sobrang sakit sa oras na ito. Sa ilalim ng kanyang galit, halos gumamit siya ng pinakamarahas na enerhiya sa kanyang katawan, at ang matalas na liwanag ng kutsilyo na iyon, na may walang katulad na hangarin sa pagpatay, ay hamampas kay Tsurugi na umiiwas. Ang kutsilyong ito ay isinakripisyo, tila ang buong mundo ay nagbago ng kulay para dito. Maging ang hangin sa paligid ay tila naging masiksik. Nagkatinginan sina Ares at ang baliw na Diyos na si Chilong, at ang dalawa ay umatras na sa gilid ng kubyerta. Kahit na si Tsurugi ang nanguna sa unang laban kay Gui Shanhong, walang nagtiwala sa susunod na laban ni Tsurugi. Pagamat ang pagganap ni Tsurugi ay nagulat ng husto kina Ares at Chilong, ngunit ang malaking agwat sa lakas ay hindi masusukat ng kaunting katalinuhan. Halatang alam ni Tsurugi ang kanyang sitwasyon, kaya pagkatapos mag-spray ng dugo sa mukha ng kalaban, umatras siya pabalik sa pinakamabilis na bilis. Gayunpaman, maiiwasan ba talaga ni Tsurugi ang matalas na kutsilyong iyon? Pagkatapos ng breakthrough, tumaas din ang bilis ni Tsurugi. Halos immobilize niya ang lahat ng lakas ng buong katawan niya sa paa. Matapos bumagsak ang kabanata sa lupa. Hindi siya tumakas sa isang tuwid na linya, ngunit na-eject sa gilid. Ang mabilis na bilis ay halos naglabas ng after image. Talagang ginagamit ni Tsurugi ang lakas ng kanyang buhay para tumakas ng buong lakas. Gaya ng inaasahan, saktong na-eject siya, pinunasan ng ilaw ng kutsilyo ang talampakan ng kanyang sapatos at lumipad. Ang talas na inilabas ng ilaw ng kutsilyo ay nagdulot pa ng isang mababaw na bakas na lumitaw sa metal deck. Pagamat iniwasan ito ni Tsurugi, halos naramdaman niya na ang kanyang buong katawan ay binalot ng mabangis na enerhiya ng espada. Kahit na sobrang lakas ng kanyang physical fitness, parang nahuhulog siya sa isang ice cellar. Ito ang kapangyarihan ng pagtitiis ng Diyos. Nabigong tumama muli ang kutsilyo ni Gui Shanhong kay Tsurugi, at ang ligtas na pagtakas ng huli ay isang insulto lamang sa kanyang katayuan bilang isang pagtitiis. Sa isang dagandong, biglang sumambulat ang figure ni Gui Shanhong. Ang bilis ni Tsurugi ay napakabilis, ngunit kapag si Gui Shanhong ay galit na galit, ang bilis ay mas nakakatakot. Halos agad-agad, ang distansya sa pagitan niya at Tsurugi ay pinaikli sa 0. Damn the sick man of East Asia. Nang makita si Tsurugi sa kanyang harapan, umungal si Gui Shanhong at itinulak ang kanyang kaliwang kamay palabas. Kahit na hindi na kailangang lumingon si Tsurugi, nararamdaman pa rin niya na may lumalakas na kapangyarihan sa kaliwang palad na ito. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay talagang hindi isang bagay na kayang labanan ni Tsurugi. Natatakot ako na kahit isang makapal na bakal na plato ang ilagay sa harap ni Gui Shanhong, maaari itong masampal sa kanyang sampal.
Dahil si Tsurugi ay tumatakas patungo sa direksyon ni Ares at Chilong, naramdaman din ng dalawa sa likuran nila ang malakas na pressure na dumarating sa kanila. Ang uri ng malapot na mamamatay tao na aura na tila sa asensya ay talagang higit sa kanila ng maraming beses. Pinaril ni Shenren, nakakadurog ang bawat galaw. Wala na talaga silang maisip na ibang paraan para labanan ang trick na ito ng Guetian Flood. Kung ihampas ang palad na ito sa likod ni Tsurugi, mapuputol ang Tsurugi. Parehong umatras sa gilid sina Chilong at Ares, at hindi nila matiis na makita ang susunod na mangyayari. Bang! Isang malakas na sampal ang lumitaw sa mga tainga ng lahat, at nagsimulang mag-vibrate ang kanilang eardrums. Ang sitwasyong ito ay talagang kakilakilabot. Nilinggan ni Chilong ang kanyang ulo at tumingin sa harap, nalaman lamang na walang magawa si Tsurugi. Sa halip, sinigawan niya ito, tumakbo. Parehong natigilan sina Chilong at Ares. Ngayon, walang magawa si Tsurugi, kaya sino ang palad ni Guo Shanhong na ngayon lang nabaril? Isang hiyawan ang umalangaw-ngaw. At ang mga taong naruroon ay nakakita lamang ng isang lalaki na sumisigaw at lumilipad mula sa kubyerta. Tulad ng saranggola na may putol na tali. Itinanim siya ng ilang dosenang metro ang layo na nagsaboy ng dugo sa hangin. Si Velar yun. Sabay na sabi ni Chilong at Ares. Huwag kang tumayo, bilasan mo. Tigaw ulit ni Tsurugi. Lumalabas na ng hindi pinayagang palabasan ang kwartong ito, hinawakan ni Tsurugi si Velar sa tabi niya. Hayaan siyang harangin ang palad ni Guo Shanhong para sa kanyang sarili. Sa simula pa lang, ang ruta ng pagtakas ni Tsurugi ay nakadirekta sa lokasyon ni Velar. Gusto niyang gamitin ang espada ni Kame Yamahong para patayin ang messenger ng Temple of Death. Para kay Tsurugi, kung hindi niya sinamantala ang magandang pagkakataon na pumatay gamit ang kutsilyo, ito ay masyadong wala sa karakter para sa kanya. Ang lahat ay nasa kalkulasyon ni Tsurugi. Ito ay totoo kahit nasa harap ng super attacking shinobi. Pagamat uminom si Velar ng isang bote ng pulang Gayuma. Dahil sa pagkalason at mga pinsala, hindi pa rin umabot sa 70% ng kanyang peak strength ang kanyang lakas. Sa makatuwid, sa biglaang paghila ni Tsurugi, hindi siya nag-react. Gayunpaman, sa oras na siya ay tumugon, ang sentro ng grabidad ay nawala, at huli na ang lahat. Ang mabangis at walang kapantay na palad na iyon, na pinalamutian ng walang katapusang layunin ng pagpatay, ay hamampas ng ganito sa dibdib ni Velar. Ang dibdib ni Velar ay protektado ng high-tech na material na iyon, na katulad ng wrist guard ni Tsurugi. Kung gayon ang kanyang palad ay mas malamang na masira ang proteksyon sa dibdib ni Velar. Gayunpaman, gaano kaitikot ang marahas na suntok ni Shenren. Hindi man nabutas ang baluti sa dibdib ni Velar, kumalat pa rin ang nakakatakot na kapangyarihan sa katawan ni Velar. Kahit na ang material na ito ay may epekto ng pagsipsip ng enerhiya, hindi nito ganap na maalis ang buong lakas ng pag-atake ng isang Shinin. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang puso at kaluluwa ni Velar ay lubhang nasugatan sa pagkabigla. Kung hindi ito nailigtas, ang kanyang buhay ay ganap na maipaliwanag sa Xinghua. Gayunpaman, sa Xinghua na ito, paano maaaring may dumating upang iligtas siya? Gayunpaman, ipinapakita rin ito kung gaano kakilakilabot ang protective layer sa kanyang dibdib. Kung hindi gumanap ang protective layer na ito, natatakot ako na si Velar ay naging isang tumpok ng mga piraso sa oras na ito. Siguradong mas nakakatakot ang eksenang iyon kaysa sa 5 kabayo. Ito ay isang magandang paraan upang pumatay ng mga tao gamit ang isang kutsilyo. Tigaw ni Chilong, at unang tumalon sa deck. Agad namang tumalon si Ares sa kanya. Maging ito ay isang baliw na Diyos o isang Diyos ng digmaan, wala silang anumang intensyon na lumaban sa mga Diyos. Ang parehong ay totoo para sa Tsurugi. Halos sa sandaling binaril si Velar, tumalon siya mula sa deck, gamit pa rin ang pinakamabilis na bilis. Ang tatlo sa kanila ay tumalon lamang mula sa rehas, at isang matalim na ilaw ng kutsilyo ang nakala sa kalangitan. Dahil ang tatlong celestial na nilalang ay nakatakas ng lubos, hindi sila tinamaan ng espada ni Kame Yamahong. Clap clap clap. Ang hilera ng mga rehas na ito ay naputol lahat ng kutsilyo mula kay Guo Shanhong, at lahat sila ay nahulog. Ang mga hiwa ay maayos. Nang tumalon din si Guo Shanhong mula sa ika-4 na deck ng kabanata, si Tsurugi at ang iba pa ay nakalapag na sa lupa. Nang makita ang eksenang ito mula sa malayo, marahang umiling si Jiuyang Tianjun. Emoto, ang sitwasyon ay tila medyo naiiba sa kung ano ang naisip namin.
Sabi ni Jiuyang Tianjun sa malalim na boses. Hindi mahalaga, ang kay Miyama Hiroshi ay may napakalaking kalamangan, at ang tagumpay ay maaaring sa susunod na segundo. Tila hindi inaakala ni Yamamoto Taiichiro na matatalo si kay Miyama Hiroshi. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng lahat, ang bawat kilos ni Wei Shanhong ay napakalaki, na may nakakatakot na kapangyarihan, at si Surui ay nakakatakas lamang sa kahihiyan. Kahit na sa oras na ito, si Surui ay direktang tumalon mula sa ika-4 na deck ng kabanata, at ang landing ay medyo hindi pa rin matatag, at siya ay mukhang mas hindi makayanan. Sa ganoong performance, sino ang makakapag-isip na si Surui ang mananalo? Ito ay hindi maaaring maging mabuti sa lahat. Gayunpaman, si Jiuyang Tianjun ay isang pagtitiis din, at sinasabi pa na ang kanyang lakas ay mas mataas pa kaysa kay Wei Shanhong, dahil ang kanyang paningin ay ganap na naiiba sa iba. Tumpak niyang matutukoy ang lakas at potensyal ni Surui, at alam din niya kung gaano kakilakilabot ang isip ng binatang ito. Ang binatang ito ay isa ng bayani ngayon, at sa paglipas ng panahon, ang taong ito ay magiging isang higanti. Sa mata ng karamihan ng mga tao. Bagamat si Surui ay nagloko upang labanan ang pag-atake ni Wei Shanhong. At nakumpleto pa niya ang 2 counter-attacks, nagkataon na nagpapahintulot sa pagong kay Shan Jinghong ay nasa isang estado ng kahihiyan, ngunit ang sheet lock sa mata ng iba, sa pananaw ni Jiuyang Tianjun, ay ibang usapin. Ang swerte ay isa ring aspeto ng lakas. Higit pa rito, hindi kailanman naging swerte ng walang dahilan. Ang pagganap ni Surui sa oras na ito ay maipaliwanag lamang ng swerte. Para sa binatang ito, ang unfair talaga. Siya ay may tapang at karunungan na malayo sa mga ordinaryong tao. Kaya mayroon siyang ganitong uri ng swerte sa mata ng mga ordinaryong tao. Sa mundong ito, karamihan sa swerte ay nilikha ng lakas. Ang kakayahang patuloy na labanan ang ilang mga trick mula kay Wei Shanhong. At natapos din ang counter-attack na, mapanganib, ito ay tiyak na isang manifestasyon ng sobrang lakas at nakakatakot na pag-iisip. Ang bawat hakbang ay kalkulado, at sa bawat oras na nangangailangan ng maraming lakas ng loob upang makumplito ito, ang binatang ito ay tila isang mabuting tao sa lahat ng paraan. Hindi kalabisan na ilarawan siya bilang isa sa 1,000 milya. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang mapahiya ang marangal na pagtitiis na si Shanhong. Sa paglipas ng mga taon, hindi pa nakikita ni Jiuyang Tianjun ang mga tao sa Kabanata 2. Napaka-optimistic mo ba sa kanya? Sa pagtingin sa walang imak na hitsura ni Jiuyang Tianjun, bumalik ang tanong ni Yamamoto Taiichiro, ang kanyang tono ay tila medyo hindi komportable. Tumango si Jiuyang Tianjun. Yamamoto, kailangan kong sabihin, nakahanap ka na talaga ng isang malakas na kalaban para sa iyong sarili. Anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Yamamoto Taiichiro at sinabing, ayokong marinig na may pumupuri sa kanya sa oras na ito. Hindi napigilan ng mga salita ni Yamamoto Taiichiro si Jiuyang Tianjun, tiningnan niya ang figure ni Surui, nagpatuloy siya. Ang anak na ito ay dapat mamatay, kung hindi, ang buong toyo ay ganap na masusupol sa susunod na 30 taon. Kabanata 1695. Ang Diyos ng Proteksyon. Si Toyo ay ganap na masusupol dahil sa Surui sa susunod na 30 taon. Ito ang ibinigay ni Jiuyang Tianjun kay Surui. Ang pagsasabi ng mga salitang ito mula sa bibig ni Jiuyang Tianjun ay lampas lang sa inaasahan ni Yamamoto Taiichiro. Ito ay isang ganap na pinakamataas na pagsusuri. Dapat mong malaman na kahit na si Jiuyang Tianjun ay mukhang madaling pakisamahan. Talagang bihira siyang aktibong pumupuri sa iba. Ngayon, narinig ni Taiichiro Yamamoto mula sa jinnin na ito na pinuri niya ang 2 tao. Ang isa ay si Kyoko Yamamoto at ang isa ay si Surui. Narinig ni Yamamoto Taiichiro ang mga salita, agad na naging matalim ang kanyang mga mata. Mula sa kanyang pananaw, natural na ayaw niyang marinig na pinupuri ni Jiuyang Tianjun si Surui ng ganito. Gayunpaman, ang figurang tulad ni Jiuyang Tianjun, na nakatayo sa tuktok ng Pyramid of Oriental Martial Arts, ay natural na hindi kailangang tumingin sa mukha ni Taiichiro Yamamoto. Sa kanilang antas, maraming bagay ang walang kinalaman sa personal na karangalan o kahihiyan, ngunit higit na kinakailangang isaalang-alang ang problema sa pambansang antas sa kabuuan.
Sa oras na ito, itinaas ni Jiu Yang Tianjun ang katayuan ni Su Rui sa punto kung saan ito ay malapit na nauugnay sa buong bansa ng Toyo, kaya ang pagsusuring ito ay talagang medyo masyadong mataas. Yamamoto. Hindi mo kailangang magpakita ng ganyang mga mata, bahagyang ngumiti si Jiu Yang Tianjun at sinabing. Sa totoo lang, bigla kong naramdaman na ang iyong anak na si Kyoko ay isang magandang kapareha para sa binatang ito. Ang mga mata ni Yamamoto Taiichiro ay agad na naging malamig at malubha. Siguradong hindi ito ang gusto niyang marinig. Maaaring hindi mo gustong marinig ang mga ganoong salita. Ngunit Yamamoto, nagsasabi ako ng totoo. Iminuwestro ni Jiu Yang Tianjun ang direksyon ni Su Rui at sinabing. Si Kyoko talaga ang pinakamagandang babae sa buong Toyo, at ganoon din ang binatang ito kahit na tumingin siya sa buong mundo, sayang naman. Hindi malinaw na sinabi ni Jiu Yang Tianjun ang ikalawang kalahati ng pangungusap. Ngunit narinig ni Yamamoto Taiichiro ang ibig niyang sabihin, iyon ay sa kasamaang palad na si Su Rui ay nasa panig ng kaaway, na ginagawang imposible para kay Yamamoto Kyoko at Su Rui. Magkasama. Nag-iisip ka masyado, malamig na sabi ni Yamamoto Taiichiro, na may bahagyang panunuya sa kanyang tono. Katotohanan lang. Ngumiti si Jiu Yang Tianjun at nagsabi. Ito ay isang katotohanan, kahit na hindi mo aminin, ang katotohanan ay naruroon. Mahuhulaan ni Jiu Yang Tianjun sa pamamagitan ng pagtingin sa ekspresyon ni Taiichiro Yamamoto. Kung talagang magkasama sina Su Rui at Yamamoto Kyoko. Natatakot ako na agad nabubunot ni Lao Yamamoto ang kanyang kutsilyo, at nilaslas ng kabanata unang si Su Rui. Sa kasamaang palad, hindi alam ng dalawang matandang ito kung anong uri ng relasyon sa pagitan ni Su Rui at Yamamoto Kyoko. Natulog na itong lalaki at babae. Jiu Yang Tianjun. Kailangan mo pa ring bigyang pansin ang iyong posisyon. Ibinaling ni Yamamoto Taiichiro ang kanyang mukha upang tingnan si Jiu Yang Tianjun, na may matinding kinang sa kanyang mga mata. Iba ka kay Kim Yamahong, siya ay isang pagtitiis, at ikaw ang pagtitiis ng bansa. Pinuprotektahan ang bansa, Shenren. Kapag ang salitang, protektahan ang bansa, ay naidagdag sa harap ng Shenren, sapat na upang ipaliwanag ang maraming iba't ibang mga problema. May pagtitiis talaga si Toyo sa pagprotekta sa bansa. Mula sa panahon ng Shogunate hanggang sa kasalukuyan, ang titulong ito ay hindi kailanman nakansela. Ang pagiging matawag na titulong, pagprotekta sa bansa, ay kaluwalhatian ng buhay ng isang mandirigma, at ito rin ang buong garantiya ng pambansang seguridad. Kung tutuusin, ang tagapagtanggol ng bansa at ang pagtitiyaga. Silang lahat ay siyang namamahala sa isa't isa. Marahil sila ay karaniwang nakakalat sa mga tao at tila mura. Ngunit kapag ang bansa ay nasa kalagayan ng sa panahon ng krisis, sila ay aatake at magiging pinakamakapangyarihang pambansang peak force. Mas malaki ang kakayahan, mas malaki ang responsibilidad. Si Jiu Yang Tianjun ay isang tagapagtanggol ng bansa, at si Gui Shanhong ay hindi. Ito ay nagpapakita na ang una ay may mas mataas na katayuan kaysa sa huli. Sa anggulong ito ako magsasabi ng mga ganyang salita. Si Jiu Yang Tianjun ay same time na nagsabi, ang binatang ito mula sa China ay napakatagal ng kumakaway. At hindi siya dapat bumaba. Kung hindi, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Itinaas ng pangungusap na ito ang antas ng panganib ni Su Rui sa napakataas na antas. Gaya ng sinabi niya, ang napakagaan na tingin ni Jiu Yang Tianjun ay nagsimulang bumagal. Ang condensed dalawang nakasisilaw kinang. Doon. Nakita ko ang kanyang minamahal na alagad na sina Junko Jiu Yang at Su Rui na naglalakad ng napakalapit. At sila ay malubhang nasugatan ng sikat na templo ng Turtle Island. At muntik na silang mamatay sa lugar. Bilang isang master. Hindi lang kumibo si Jiu Yang Tianjun, hindi man lang siya nagpakita ng anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Talagang hindi ito ang dapat ipakita ng isang normal na master-disciple relationship. Ngayon na iniisip ko ito, ang pamagat ng Jiu Yang Tianjun bago nagkaroon ng salitang, protektahan ang bansa, pagkatapos ay nalutas ang lahat ng mga pagdududa. Dapat isaalang-alang ng Jiu Yang Tianjun ang buong bansa sa antas ng buong bansa, sa halip na magmalasakit sa isang lungsod, isang lugar o kahit isang tao na nadagdagan at natalo. Handa ka na bang gumawa ng hakbang? Tanong ni Yamamoto Taiichiro. Bagamat tila hindi gaanong nagbago ang tono ni Jiu Yang Tianjun. Sa paghusga sa dalawang sinag ng liwanag na ibinubugo mula sa mga mata ng iba, ang lalaking ito ay nakatayo sa tuktok ng Oriental Martial Arts.
Pinatay na ng tagapagtanggol ng bansa si Surui. At may gana siyang pumatay. Sa paglipas ng mga taon, walang kakilala si Yamamoto Taiichiro na makakaligtas kay Jiyuyang Tianjun sa pagpatay ng walang pagbubukod, at lahat sila ay nagsumbong sa impyerno. Dahil maalala ako ng isang tagapagtanggol ng bansa, hindi ko talaga alam kung swerte ba ito ni Surui o kasawian ni Surui. Pagkatapos ng lahat, dahil sinabi ni Jiyuyang Tianjun ang mga ganoong salita, kung gayon para sa kapakanan ni Dongyang, pupunta siya sa mga dulo ng mundo upang tugisin si Surui. Kahit na hindi niya gawin, may iba pang mga Diyos, at ang mga layunin ng mga Diyos na ito ay pareho. Ang Oriental Martial Arts ay minana ng napakaraming taon. At sila ay nakaipon ng napakaraming mga masters. Kahit na napakaliit ng bilang ng Shenin, basta lumabas ang isa o dalawa, sapat na para kay Surui na uminom ng isang palayok. Hindi. Kung ikukumpara sa kanya, mas mahalaga ka kay Toyo. Lumingon si Jiyuyang Tianjun para tingnan si Yamamoto Taiichiro. Unti-unting hamupa ang liwanag sa kanyang mga mata, bahagya siyang ngumiti, at sinabing, ito ay mula sa para sa mga kabataan sa Huaxia, ipaubaya mo muna ito kay Gui Shanhong, kung hindi niya kaya. Tapusin ang bagay na ito, pagkatapos ay maaari siyang humingi ng tawad. Humingi ng tawad. Kapag binibigkas ang apat na salitang ito, ang ekspresyon at tono ni Jiyuyang Tianjun ay hindi nag-iiba-iba, na parabang ipinapaliwanag niya ang isang karaniwang bagay. Gayunpaman, humihiling siya sa isang Diyos na patawarin ang kanyang sarili. Ang Shinnin ni Toyo, halos lahat sila ay namamatay, isa lang ang kulang, at napakakaunting mga sariwang kapangyarihan ang papasok. Ang sikat na templo sa Turtle Island, na may magandang kinabukasan, ay malamang na maging pinakabagong Shinnin, ngunit namatay ito sa kamay ni Surui. Makikita na ang katayuan ni Jiyuyang Tianjun ay talagang mas mataas kaysa kay Gui Shanhong, kung hindi, imposibleng magsalita sa ganitong tono. Matapos pakinggan ang mga salita ni Jiyuyang Tianjun, malamig na ngumiti si Yamamoto Taiichiro. Bihira talagang makarinig ng papuri mula sa iyong bibig. Kaya, ako ay nasa tabi mo, at hindi ako pupunta kahit saan. Sabi ni Jiyuyang Tianjun. Paano kung hilingin kong patayin mo ang Surui na iyon? Iniunat ni Yamada Ichiro ang isang kamay at itinuro si Surui sa ibaba. Sa tingin ko, gagawin ko, ngumiti si Jiyuyang Tianjun at nagbigay ng apat na salita. Isaalang-alang kong naaangkop. Sa oras na ito, nagsimula na ring tumuon ang kanyang mga mata sa nasa ibaba sa mga kabataan. Sa oras na ito, nakarating na si Surui sa deck. Bagamat noontog siya ng ilang hakbang ay kinokontrol pa rin niya ang kanyang katawan at pinipigilan siyang mahulog. Pagkatapos ng lahat, ang pagtalon mula sa isang mataas na lugar ng nagmamadali ng hindi nahuhulog na kalahating patay ay mahusay. Pagkatapos ayusin ang kanyang paghinga, muling pinabilis ni Surui ang kanyang bilis at tumakbo sa deck sa pinakamabilis na bilis. Si Ares, ang Diyos ng digmaan, ay bumagsak sa lupa, pagkatapos ay gamulong ng sunod-sunod, at sumama sa karamihan. Ganoon din para kay Chilong. Pagkahulog niya. Pinalibutan siya ng mga nakapaligid na sundalo na nakasuot ng pulang dugo na uniforme ng militar sa gitna. Lahat ng baril ay nakatutok kay Gui Shanhong. At sila ay mahigpit na protektado sa kanilang mga Diyos. Gayunpaman, hindi pinansin ni Gui Shanhong ang dalawang Diyos na ito. Ang lahat ng kanyang enerhiya ay nakalock kay Surui. Bang! Tumalon pababa si Gui Shanhong mula sa napakataas na deck. Pagkalapag, hindi natamba ang kanyang katawan, at hindi siya gamulong sa lugar, ngunit ang kanyang mga paa ay biglang tumalbog, tulad ng mga kanyan. Napakabilis niya na halos magkaroon siya ng after image sa ere. Sa kasong ito, ang kanyang katawan ay marahas na hamagod sa hangin, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Ang kapangyarihan ng pagtitiis ng Diyos ay hindi dapat maliitin. Habang nasa ere pa ang kanyang katawan, nagpadala na si Hong Guisha ng matalas na sword light. Nakakatakot talaga ang sword light na ito. Tila mas makapangyarihan ito kaysa sa mga naunang espada. Sa sandaling iputok ang espadang ito. Maging ang buong espasyo ay tila napuno ng nakamamatay na aura. Hindi makahinga ang mga nasa malapit. Ang hangering pagpatay na iyon ay halos napakalaki. Sa ganitong sitwasyon, ang mga galaw ni Surui ay hindi tumitigil. Tila walang epekto sa kanya ang layunin ng pagpatay ni Gui Shanhong. Umalis ka sa Laosu. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na sumugod si Surui sa karamihan.
Ang kanyang anyo ay nawala sa likod ng karamihan, at isang matalim na ilaw ng kutsilyo ang biglang tumama. Siya. Ang lamig na inilabas ng ilaw ng kutsilyo ay nagpapatigil sa hangin, na nagpapawala ng lakas sa mga nakapaligid na miyembro ng grupong Yamamoto. Ang sword light na ito ay kumislap sa hangin, at isang miyembro ng Yamamoto group ang nahati sa mismong lugar, at ang isang lukab ng dugo ay agad na nag-spray out, na tumalsik sa lahat ng dako. Matapos hatiin ang isang tao, kinapan ang mahabang kutsilyo, at pinutol ang braso ng isa pang miyembro ng grupong Yamamoto na nakatayo sa harapan. Ang miyembro ng pangkat ni Yamamoto na ito ay pinanood ang kanyang mga braso na tumaas sa langit, at nagpakawala ng hindi makatao na sigaw sa sakit. Maingay. Tinugod siya ni Gui Shanshanhong, at may mahabang kutsilyo, biglang tumigil ang hiyawa ng miyembro ng grupo ni Yamamoto. Pagkatapos, may lumabas na linya ng dugo sa kanyang leeg. Pagkatapos, patuloy na lumawak ang linya ng dugo, at bumulwak ang dugo mula sa sugat sa kanyang leeg. Matapos sumugod si Gui Shanhongdu mula sa 5 o 6 na metro, ang miyembro ng Yamamoto team na ito ay tumagilid ang kanyang ulo, at isang malaking ulo ang gamulong pababa sa deck. Masyadong mabilis ang kutsilyo ni Gui Shanhong. Kabanata 1696. Nanghihiram ng kutsilyo para pumatay. Kapag ang isang shinin ay namumula ang kanyang mga mata, alam ng Diyos kung gaano siya kalakas na sumabog. Hinaharang ng Diyos ang pagpatay sa mga Diyos, hinaharangan ng Diyos si Buddha, kung hinaharangan ng sariling tao ang daan, patayin siya sa parehong paraan. Higit pa rito, si Gui Shanhong ay palaging isang maverick, at para sa kanya, ang Yamamoto team ay hindi sa kanya. Sa dami ng metro nang sumugod si Kame Yamahong sa deck, napatay niya ang kasing dami ng miyembro ng Yamamoto team. Siyempre, mayroon ding 2 mandirigma ng Scarlet Blood Temple na nakasuot ng pulang dugo na uniforme ng militar na hindi makatakas. Ang kanilang mga braso ay pinutol ng kutsilyo, at ang baliw na Diyos na si Chilong ay puno ng galit. Gayunpaman, sa sandaling ibigay ni Surui ang kanyang buong bilis at gustong tumakas, kakaunting tao ang makakapidyaw sa kanya. Ganun din si Gui Shanhong. Kung ito ay nasa maluwag at bukas na patag na lupa, kahit paano tumakbo si Surui, tiyak na aabutan siya ni Shenren, dahil gaano man siya kabiles, hindi siya masyadong mabilis. Tiisin mo. Gayunpaman, sa oras na ito, napakalaki ng Xinghua at napakaraming tao sa deck, na walang alinlangan na nagbibigay ng malaking kaginhawaan para sa pagtakas ni Surui. Maaari siyang sumugod pakaliwa at pakanan sa nilalaman ng kanyang puso. Patuloy na kumukuha ng mga kalasag para sa kanyang sarili. Ngunit sa ilalim ng mga kondisyon ng lupain, gaano man kabiles ang bilis ni Gui Shanhong sa oras na ito, imposibleng maglaro sa tuktok nito. 80% ng period. Napakabilis din ng straight line distance ng World 100 meter sprint champion, pero hinayaan mo siyang tumakbo ng paikot-ikot. Ginagamit ni Surui ang terrain para mabawi ang kanyang kawalan ng bilis, at malamang na matagal na itong naplano. Sa simula ng labanan, si Surui ay gumawa ng napakadetalyadong pag-aayos para sa bawat hakbang, kung paano lalaban, kung magdedepensa, kung paano mag-counterattack, kung paano address, kung saan address, at iba pa. Sino ang nagmamalasakit sa pagkompromiso sa imahe ng Diyos sa langit habang tumatakas? Kahit papaano ay walang pakialam si Surui. Tumakbo ka para sa iyong buhay. Hayaan ang kalokohang imahe na mapunta sa impyerno. Dahil ang Surui ay patuloy na tumatakas, ito ay humantong din sa parami ng pagkatalo para sa grupong Yamamoto. Tumakas siya anuman ang kanyang hitsura, ngunit hindi ganoon si Gui Shanhong. Halos itulak siya nito sa buong daan. Sa makatuwid, kung ikukumpara sa paraan ng pag-iwas ni Surui, ang humahabol na larawan ni Gui Shanhong sa oras na ito ay mas kapansin-pansin. Hanggat kung saan siya dumaan. Ito ay tiyak na isang madugong landas. Ang mga tuod at sirang braso ay patuloy na lumilipad pataas, na ginagawang hindi matiis ang mga tao, at ang buong Xinghua ay napuno ng makapal na aura ng dugo. At sinadya ito ni Surui. Ang galing niya ay pumatay ng tao gamit ang kutsilyo. Napakaraming miyembro ng grupong Yamamoto sa barkong ito. At karamihan sa kanila ay mga elite. Imposibleng umasa sa kapangyarihan ng Sun Temple sa Xinghua. Wasakin ang grupong Yamamoto. Sa oras na ito, talagang magandang magamit ang kapangyarihan ng Kame Yamahong para ubusin ang grupong Yamamoto. Gayunpaman,
Dahil masyadong madalas ang pagbabago ng direksyon ni Surui. Kinailangan ni Gui Shanhong na lumiko ng madalas at tuloy-tuloy. Kadalasan, naglaslas lang siya sa isang direksyon. At namatay kaagad ang nasa harapan niya. Lahat ng mga tao ay sumugod sa magkabilang panig upang bigyang daan si Gui Shanhong. Ngunit si Surui ay lilingon sa kabilang panig, at si Gui Shanhong ay makakasunod lamang. Dahil dito, hindi makapagsalita ang mga miyembro ng Yamamoto Group na nagsisiksikan. Natagpuan nila na kahit saan sila pumiga, imposibleng maiwasan ang liwanag ng espada ni Kame Yamahong. Huwag ding hayaang mabuhay ang sinuman. Tinadya lang ni Apollo. Kung magpapatuloy ito, mamamatay sila o mabaliw. Talagang walang awa si Kuya. Sa sandaling ito, lumitaw si Xiao Ziyang mula sa malayo at tumingin dito. Ang buong kubyerta ay halos nagiging isang nakamamatay na impyerno. At ang naging sanhi ng lahat ng ito ay ang Diyos ng araw na si Apollo. Ang pagpatay gamit ang isang kutsilyo, walang sino man ang maglalaro ng mas maayos kaysa sa mga matatanda, bulong ni Victoria. Pagkatapos magsalita, mabilis silang tumalikod at humarap sa War God Guard na nasa harapan nila. Tina Gemini at Victoria. Pati na rin si Zhou Xianwei, ang apat na ito ay gusot ng mga natitirang War God Guard sa mahabang panahon. Dumating at nawala ang dalawang panig, ngunit wala sa kanila ang labis na nakinabang. Sa oras na ito, masaya si Surui sa pagpatay doon, at sina Xiao Ziyang at Zhou Xianwei, dalawang lalaki na natatakot na hindi magulo ang mundo, ay nais ding magdagdag ng isa pang panggatong sa magulong sitwasyon. Sa kasamaang palad, seryosong pinabagal ng mga war god na ito ang kanilang mga yapak. Baliw ba siya? Malamig na sabi ni Yamamoto Kyoko, na nakakunot ng malalim. Hindi inaasahan ni Kyoko Yamamoto na mangyayari ito nang kumilos si Kame Yamahong. Nang makita ang kanyang mga nasasakupan na tinadtad na parang mga lik na isa-isang tinadtad, paanong hindi nababalisa si Kyoko Yamamoto? Hindi man niya ipahayag ang emosyong ito, laging dumudugo ang puso niya. Miss, tingnan mo, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sabi ng lalaking katabi niya na malungkot ang mukha. Ang sitwasyong ito ay talagang masama para sa koponan ng Yamamoto. Ito ay matatawag na internal at external na problema. Itong si Kame Yamahiro, na walang pagkakaiba sa pagitan natin at ng kaaway. Medyo naging seryoso ang tono ni Yamamoto Kyoko. Alam niyang ito ang desisyon niya sa pagkakataong ito. Akala niya ay pipilitin ng Guishan Mountain Hong si Surui na durugan siya. Ngunit hindi niya inasahan na hindi lang magpapatuloy si Surui hanggang ngayon, kundi sinasamantala pa niya ang pagkakataong ubusin ang mga miyembro ng Yamamoto Group. Dapat kong sabihin, puwersa man o katalinuhan, napakahusay ng Surui kaya patagilid ang tingin ni Kyoko Yamamoto. Ngunit habang ginagawa nito, mas binibigyang inspirasyon nito ang diwa ng mapagkompetensya ni Miss Yamamoto. Miss, anong dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ng nasasakupan. Kung magde-delay pa tayo ng kaunti, natatakot ako na baka mapatay talaga ni Kame Yamahong ang mga miyembro ng grupo ni Yamamoto sa deck. Imposibleng makatakas sila dahil ang lalaking nakasuot ng eskarlata na uniforme ng militar ay natigilan at sumugod sa mataong lugar. Tumingin si Yamamoto Kyoko sa pulang figure sa di kalayuan, at malamig na sinabi, may Diyos pa ba? Si Surui ay nakatadhana na hindi marinig ang kanyang mga salita, ngunit kahit na talagang narinig ito ni Surui, wala siyang pakialam. Sa pagkakataong ito, hindi na mahalaga ang pagkakakilanlan at mukha, ang mahalaga ay kung paano gagawin ang lahat para mapatay ang kalaban. Tigilan mo ako. Sa oras na ito, muling umungal si Gui Shanhong, at pagkatapos ay hamampas pasulong. Walang alinlangan na muli niyang nalampasan ang target, at isa pang miyembro ng grupong Yamamoto ang naputol sa kalahati. Sa sandaling ito, si Gui Shanhong, na palaging may malubhang pagkagumon sa kalinisan, ay malapit ng mabaliw. Ang kanyang itim na damit ay nabahira ng sobrang dugo, at mukhang madilim sa oras na ito. Pula. Ang pag-iisip ng dugo na nagmumula sa mga langgam sa kanyang mga mata ay naging sanhi ng hindi mapigil na nerbiyos sa tiyan ni Gui Shanhong. Sobrang nakakadiri, okay. Nabalot ng nagngangalit na galit si Gui Shanhong, at halos nawala na siya ng malay. Alam niya na may iba pang mga master sa Xinhua, at ang mga master na ito ay tiyak na nanunood sa kanya. Isang marangal na Shenren.
Nagumugol ng napakatagal na oras na hindi nagawang patayin si Tsurui, at pinahiya pa ng isa-isa ng kabilang partido, naramdaman ni Wei Shanhong na malapit na siyang ipako sa haligi ng kahihiyan. Kahit napatayin niya si Tsurui, hindi nito mapapawi ang galit sa kanyang puso, lalo na ang reputasyon na nawala sa kanya. Sa totoo lang, ayon sa pare-parehong pag-ihi ni Tsurui, kung alam niya ang tungkol sa libangan na ito ni Wei Shanhong, tiyak na dadalhin niya siya kaagad sa septic tank. Kahit hindi mo kayang patayin si Shinobi, dapat naiinis ka kay Shinobi. Oo, ang Diyos ng araw na si Apollo ay palaging isang tao ng pagtugis. Nakatingin sa kanya si Tsurui nang makita niya ang isang kakilala sa gilid ng kanyang mga mata. Sa oras na ito, ang kakilala na ito ay nakahiga sa lupa at namamatay. Ang taong ito ay si Velar, na kinuna ng larawan sa ika-4 na deck ng Kabanata 4 ni Hong sa palad ng bundok. Ang banal na sugo ng marangal na templo ng kamatayan ay parang isang patay na aso sa oras na ito, at maging ang mga miyembro ng grupong Yamamoto ay patuloy na tinatapakan siya. Sa mga normal na panahon, sa pisikal na fitness ni Velar, ang ganitong uri ng pagtapak ay hindi magdudulot ng anumang pinsala. Ngunit ngayon, siya ay muntik nang mapatay ng palad ni Wei Shanhong. Dahil dito, halos na zero ang kakayahan ni Velar sa pakikipaglaban, at sa tuwing may nakaapak sa kanya, iluluwa niya ang isang subo ng dugo. Nakita ni Tsurui si Velar, bahagyang sumimangot, pagkatapos ay ibinagsak ang kanyang mga paa sa lupa, at binaril sa direksyon ng Velar. Nang si Tsurui ay umiiwas pa lang para umalis, isang matalim na ilaw ng kutsilyo ang dumarating, halos himas-himas ang likod ni Tsurui lumilipad. Mapanganib at mapanganib. Halos sanay na si Tsurui dito. Sa nakalipas na ilang minuto, nangyari ito kahit 12-dosenang beses. Sa susunod na segundo, si Tsurui ay nasa tabi na ni Velar. Lumakad siya pasulong, ngunit hindi huminto ang kanyang katawan. Habang nasa ere pa siya, binuka niya ang bibig ni Velar at may matigas na itinulak sa bibig niya. Ito ay isang granada. Dahil hindi maliit ang laki ng granada kumpara sa bibig, halos imposibleng maidere ito nang walang tulong ng magkabilang kamay. Pagkatapos ilagay ang granada, tinapik ni Tsurui si Velar sa mukha, at pagkatapos ay lumutang. Napagtanto ni Velar kung ano ang pinalamanan sa kanyang bibig, at ang malakas na amoy ng pulbere ay agad na sumugod sa kanyang trachea, na naging sanhi ng kanyang mga mata na puno ng takot. Kung ang bagay na ito ay sumabog sa sariling bibig, kung gayon walang posibilidad na ito ay buhay. Sinubukan ni Velar ang kanyang makakaya na iluwa ang granada, ngunit hindi niya magawa, kailangan niyang bunutin ito gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, kahit na siya ay malubhang nasugatan, hindi niya maitaas ang kanyang mga kamay kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Bago tumayo sa tuktok ng madilim na mundo, siya ay mamamatay, at ang mga mata ni Velar ay puno ng sindek at ayaw. Gayunpaman, ang landas ay pinili ng sarili. Sa oras na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Kahit ayaw mo, ano ang magagawa mo? Talagang hindi maisip ni Velar na habang si Apollo ay tumatakas sa takot, maaari pa rin niyang italaga ang bahagi ng kanyang lakas upang patayin siya. Sa totoo lang, napatay na ni Tsurui ang napakaraming miyembro ng grupong Yamamoto gamit ang isang kutsilyo, at ang isang Velar ay talagang hindi ganoon karami. Nang nasa harap pa lang ni Velar si Wei Shanhong, sumabog ang granada sa bibig ni Velar. Kabanata 1697. Kapag ang pagtitiis ng Diyos ay gumawa ng malaking pagkilos. Ano ang pinaka-nakakatakot na sandali sa buhay ng isang tao? Hindi ito ang oras ng malubhang pinsala, hindi ang oras ng kamatayan, ngunit ang oras na alam mong malapit ka ng mamatay ngunit hindi mo ito kayang gawin. Kapag inilagay ang isang kutsilyo sa iyong leeg, maaari nitong putulin ang iyong ulo anumang oras. Hindi ba ito kakilakilabot na sitwasyon? Kapag may nakatusok na granada sa iyong bibig at sinabing sasabog ito sa loob ng 2 segundo, anong klaseng takot ang mararanasan mo sa 2 segundong iyon? Sa oras na iyon, aasahan mo ang kamatayan, at ayaw mong maghintay ng kalahating segundo. Ganyan si Velar. Bago sumabog ang granada, naramdaman niyang nasa bingit na ng pagbagsak ang kanyang espiritu. Gustong-gusto niyang mapabilis ang pagsabog na iyon. As he wished, may malakas na putok. Nakuha ng pagsabog ang lahat ng takot ni Velar at lahat ng kanyang sigla.
Wala na ang buong ulo niya, naputol ng pira-piraso, hinaluan ng pula at puting bagay sa utak niya, at tumalsik sa paligid. Sa oras na ito, sumugod si Gui Shanhong sa tabi ni Valar. Sa kasong ito, natural na hindi siya makatakas, at na-spray ng utak. May ilang pira-pirasong bungo pa nga ang bumasag sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, nabuga ang baga ni Gui Shanhong sa galit, at parang nabaliw pa siya. Orihinal na nabahira ng dugo, ito ay sapat na kasuklam-suklam. Sa oras na ito, ang dugo ay natatakpan ng mga utak, at ang puso ni Gui Shanhong ay talagang sisibog sa galit. Ang kanyang mga taon ng self-cultivation at self-cultivation ay ganap na nawasak ni Su Rui. Huminto si Gui Shanhong at tumingin sa kamay niya. Dumudugo ang likod ng kamay. Ito ay dahil ang isang fragment ng isang granada ay lumipad lamang at tumama sa kanyang balat. Kung napansin ni Gui Shanhong ang fragment na ito, natural na hindi niya ito ituturing na parehong bagay. At maaari niya itong buksan kung gusto niya. Gayunpaman, nakatuon lang ang lahat ng atensyon niya kay Su Rui. Paano niya malalaman na kapag nakatakas ang kabilang partido ay maglalagay talaga siya ng granada sa bibig ng isang tao? Dahil sa mga fragment ng granada, nagsimulang dumyugo ang kanyang mga kamay. Ang bakas ng dugo ay napakalayo sa nakamamatay na pinsala, ngunit gumawa ito ng malaking butas sa puso ni Gui Shanhong. Si Gui Shanhong ay isang henyo sa martial arts sa paningin ng iba mula noong siya ay debo. Walang sino man ang nagpapahintulot sa kanya na magdusa ng ganoong kalaking kawalan. Matapos maging isang hen. Erasayo ng mga Panginoon, mas malamang na hindi siya nakaranas ng gayong kahihiyan. Puno siya ng dugo, may hiwa ang likod ng kanyang kamay, at ang susi sa pagitan ng kanyang mga binti ay naglalabas pa rin ng sakit. Si Gui Shanhong ay tuluyan ang nawala ng malay. Hindi siya nagpatuloy sa paghabol, ngunit nakatayo doon na galit, nakatingin kay Su Rui. Sa oras na ito, kuminto rin si Su Rui, at mga 20 metro ang layo niya mula sa Gui Shanhong. Hingal na hingal din siya. Para kay Su Rui, ang nakalipas na ilang minuto ay hindi isang pagtakas, ngunit isang madiskarteng paglipat, tingnan lamang ang mga bangkay at dugo sa lupa. Sa mga tuntunin ng pagpatay ng mga tao gamit ang isang kutsilyo, kinikilala ni Su Rui ang Kabanata 2, ngunit walang sino man ang nangahas na kilalanin ang Kabanata 1. Gayunpaman, tila nakamit ni Su Rui ang isang malaking kalamangan sa mga ilang minutong ito. Ngunit sa katunayan, ang bawat segundo ay mapanganib, at nalampasan niya ang Diyos ng kamatayan ng hindi mabilang na beses. Ang paghahanap ng kayamanan sa panganib ay ganap na totoo. Gayunpaman, ang ganitong madiskarteng paglipat ay isang malaking pag-ubos din sa pisikal na enerhiya ni Su Rui. Bukod dito, ang bawat biglaang pagliko at paghinto ng emergency sa ilalim ng estado ng matinding bilis ay isang malaking banta sa kanyang bukong-bukong at tuhod. Sa pagsusulit, maswerte rin na ang kanyang katawan ay na-stimulate ng acupuncture ni Sito Yuankong at na-stimulate ang bahagi ng kanyang potensyal. Kung hindi, imposibleng suportahan ang kasalukuyan. Huminto ang baha sa Guishan, at kinailangan ni Su Rui na samantalahin ang pagkakataong ito para mabawi ang kanyang lakas. Sa pagtingin sa Shinin sa kabilang panig, ngumisi si Su Rui. Masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig, ngunit nagawa ni Su Rui na ihagis ang isang Shenren sa isang nakakahiyang antas, na isang tagumpay na. Ang Diyos ng digmaan na si Ares at ang Diyos ng kabaliwan na si Chilong ay pinanood ang lahat ng ito mula sa malayo, at ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabigla. Laking gulat nila sa performance ni Apollo. Naniniwala sila na kung papalitan nila si Su Rui sa kanilang sarili, talagang imposible para sa kanya na gawin ito. Ang pinakamahalagang bagay ay nasa harap ni Shenren, na mas malakas kaysa sa kanyang sarili, sinuportahan siya ni Su Rui sa ngayon, at hindi siya nasugatan. Ang pagtingin ni Ares sa Su Rui ay isang malaking titik na serbisyo. Sa sandaling ito, ganap na niyang inalis ang kanyang mga iniisip sa paghamon kay Su Rui. Ibang-iba ang performance ni Chilong kay Ares, isang baliw na Diyos, kung hindi ka galit, hindi ba't medyo nakakalungkot ang pangalan? Isang walang kamatayang bastard. Nagmura si Chilong. Taka hinawakan ng individual na bazooka sa tabi niya, binuhat ito sa balikat, bahagyang sumulyap, at hinarap ito. Nakatayo doon, pinaputokan ito ni Gui Shanhong, na nakatitig kay Su Rui. Walang nakaisip na biglang gagawa ng ganoong hakbang si Chilong.
Ang mga mata ng lahat sa kubyerta ay agad na naliwanagan ng nakasisilaw na apoy na iyon. Maglakas loob na gumamit ng bazooka para bombahin si Shennin, ang baliw na Diyos na si Chilong ay nag-iisa. Sa ganitong katapangan, hindi siya baliw na Diyos, sinong baliw na Diyos? Gayunpaman, si Shenren ay Shenren pagkatapos ng lahat. Kung hindi, ang salitang Diyos ay hindi idaragdag sa kanilang mga pangalan. Tumayo si Qi Shenhong. Bagamat halos ito niya ang lahat ng kanyang atensyon kay Surui, nang ituro sa kanya ng baliw na Diyos na si Chilong ang kanyang bazooka, si Qi Shenhong may warning sign pa rin sa puso ko. Ang babalang sign na ito ay likas na likas. Damn! Napagtantong may nang-ahas na barilin ang sarili gamit ang bazooka, lalo nitong ikinagalit si Qi Shenhong. Sa kanyang mga mata, sa ilalim ng pagtitiis ng Diyos, lahat ay langgam. Gayunpaman, ngayon isa-isa siyang hinamon ng mga langgam na ito, at nagtagumpay sila. Sa pagharap sa ganitong uri ng pang-aasar, paano makakapagtago si Qi Shenhong? Kahit na umiwas siya ng isang hakbang, ito ay isang kabiguan. Kaya, halos sa sandaling pinaputok ni Chilong ang rocket bomb na iyon, sinunggaban ni Kame Yamahiro ang isang kalapit na miyembro ng grupo ni Yamamoto at bigla itong inihagis. Inihagis niya ang lahat ng kanyang lakas sa sobrang galit, at ang bilis ng malas na bastard na iyon ay malapit ng lumitaw pagkatapos ng mga imahe. Pagamat hindi ibinaling ni Kame Yamahong ang kanyang mukha upang tingnan ito. Ang landas ng paglipad ng miyembro ng grupong Yamamoto na ito ay eksaktong kapareho ng sa rocket. Sa makatuwid, ang rocket na pinaputok ni Chilong ay malayo sa Kame Yama. Noong mga 10 metro pa ang layo ni Hong, nabangga na lang niya ang malas na miyembro ng grupo ni Yamamoto. Ang taong iyon ay ginamit bilang isang kalasag para sa laman ng tao, at siya ay napunit sa hangin. Dugo at mga labi ay tumalsik kung saan-saan. Pumunta ka sa impyerno, matanda, ang salitang bagay sa likod ni Chilong ay hindi nagkaroon ng oras upang sabihin ito, at ito ay naging isang estado ng pagkamangha. Fuck! Okay lang ba ito? Tiningnan ni Chilong ang dugo at usok at napalunok ng mariin. Maaari bang itigil ito? Ang kapangyarihan ni Shenren ay tila malayo sa imahinasyon ng lahat ng naruroon. Nakita ni Yamamoto Kyoko ang eksenang ito mula sa malayo, puno ng dilim ang kanyang mga mata. Pinatay ni Kame Yamahong ang napakaraming miyembro ng grupong Yamamoto sa bangka ngayon. At hindi siya nagpakita ng anumang pakikiramay sa bawat kutsilyo. Sa oras na ito, hinawakan pa niya ang kamay nito upang labanan ang rocket bomb ng walang pag-aalinlangan. Sabog yung tao, pero hindi man lang sumimangot, sobra na. Nakakuyom na ang kamao ni Yamamoto Kyoko. Lalo siyang nag-aalala sa mga nangyayari. Ang kadahilanan na ito ay ang pinaka hindi nakokontrol. Okay lang humingi ng tulong kay Shenren, pero kapag nagalit si Shenren, sino ang makakapidyo sa kanya? Ang mga subordinate sa gilid ay tumingin sa kamao ni Kyoko Yamamoto. At napagtanto ng lahat na kahit na ang Kame Yamahiroshi na ito ay hindi mamatay sa mga kamay ng Sun Temple ngayon, sa kalaunan ay mamamatay siya sa mga kamay ni Kyoko Yamamoto sa hinaharap, superior. Si Yamamoto Kyoko ay bihirang gumawa ng ganoong one-handed fist clenching action, at ang ganoong pagkayam ng kamao sa sandaling ito ay nangangahulugan na determinado siyang patayin si Kame Yamahong. Kung ang ganitong uri ng puot ay hindi naiulat, hindi ito magiging Kyoko Yamamoto. Pagamat alam ni Surui na napakalakas ni Qi Shenhong. Nang makita niyang ang kalaban ay nakaharap sa isang rocket launcher ng isang sundalo nang hindi man lang tumitingin dito. Maaari niyang harangan ang rocket bomb sa pamamagitan lamang ng paghawak sa isang tao at paghagis nito. Medyo nabigla pa rin siya, at kahit siya ay hindi napigil ang magbigay ng papuri. Damn it, it's a blast. Ang pangungusap na ito ay 100% mula sa puso. Ang aksyon na ito ni Qi Shenhong ay talagang isang bunker. Ngunit tila wala siyang kahit kaunting pakiramdam ng pagiging cool. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito ay hindi upang maging cool sa lahat. Walang ibig sabihin sa kanya. Tahimik lang siyang nakatayo doon, nakatingin kay Surui, unti-unting pinipigilan ng kanyang katawan ang layuning pumatay sa kanyang sarili. Habang pinipigilan ang layuning pumatay kay Qi Shenhong, ang hangin sa paligid ay unti-unting naging mas malapot kaysa dati. Ito ay tiyak na hindi dahil si Qi Shenhong ay sumuko sa paghabol at pagpatay kay Surui, ngunit ito ay nagpapakita na ang Shenren na ito ay naghahanda na gumawa ng isang malaking hakbang.
Ang puso ni Surui ay puno na ng mga senyales ng babala. Pinakilos niya ang lahat ng lakas ng kanyang katawan at ginamit ito sa kanyang mga binti. Kung kumilos si Gui Shanhong, gagamitin niya ang pinakamabilis na bilis para atakihin siya. Dodge. Ano pa ba ang dapat gawin? Gaano man katalinuhan, sa harap ng ganap na lakas, ito ay magiging mapatla at walang kapangyarihan. Sa sandaling ito, tila natahimik ang buong barko, at ang patak ng karayom ay maririnig. Kaagad pagkatapos, nakita ni Surui ang isang eksenang hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Ang layunin ng pagpatay na pinakawalan ni Gui Shanhong noon ay lahat ay napigilan sa kanyang katawan, huminto ng ilang segundo, at pagkatapos ay biglang sumabog. Ang ganitong uri ng marahas na hangarin sa pagpatay ay napakalaki, at ang intensity ay ilang beses na mas matindi kaysa dati, at si Surui ang unang nakaranas ng bigat. Balak talagang pumatay ni Gui Shanhong sa isang suntok. Ang matagal nang itinatag na Shenren na ito ay pinahiya ni Surui sa loob ng mahabang panahon, at sa wakas ay kailangan na niyang gumawa ng kumpletong pahinga. Si Gui Shanhong ay biglang bumangon sa hangin. At ang bilis ay sumabog sa sukdulan. Sa ilalim ng background ng pagpatay na layunin, kahit na ang mga mata ni Surui ay hindi makuha ang after image ng kabilang partido. Ang bilis na ito ay halos parang teleportasyon. Ang agwat sa pagitan ng Surui at Shenren ay sa wakas ay malinaw na nahayag sa sandaling ito. Walang gaanong katalinuhan ang makakabawi dito. Tapos na, mahinang sabi ni Jiuyang Tianjun mula sa mataas na lugar. Dahil sa sobrang pagkayam ng kamao, puno na ng asol na ugat ang likod ng kamay ni Yamamoto Kyoko. Nahaharap sa gayong marahas at marahas na pag-atake, alam ni Surui na imposible para sa kanya na makatakas. Kailangan lang niyang ilagay ang mga tinik at wrist guard sa kanyang dibdib at sa harap niya. Sinusubukang protektahan ang pinakamahalagang posisyon. Gayunpaman, sa harap ng ganoong kabangges na pag-atake ni Gui Shanhong, kaya ba niya talagang labanan ito? Nang makita na si Surui ay malapit ng laslasan sa kalahati, isang malupit na ngiti ang lumitaw sa mga mata ni Hong Guishan. Coach! Sa sandaling ito, sumigaw si Surui. Sa kritikal na sandaling ito, isang kamay ang biglang nagunat mula sa tagiliran ni Surui, at sa tila napakabagal na bilis, kinurot ang talim ng talim ni Gui Shanhong. Kabanata 1698. Kanyang salita. Bago iunat ang kamay na iyon, inisip talaga ni Surui na malapit na siyang mamatay. Ang marahas na suntok ng lakas ni Gui Shanhong ay nagpalapot sa kanyang buong katawan, kaya't hindi siya makahanap ng anumang posibilidad na makatakas. Ito ay tiyak na isang mahusay na pagsubok para sa kanya. Gayunpaman, mula sa sandaling kumilos ang Gui Shan Mountain Hong, alam ni Surui na sa pagsubok na ito, tila natalo siya. Walang gustong mamatay, at walang exception si Surui. Gayunpaman, ang gap sa pagitan nila ni Shenren ay talagang hindi mapupunan sa maikling panahon. Ginamit ni Surui ang kanyang talino upang suluhin si Gui Shanhong sa maikling panahon, ngunit nang simulan siyang durugin ng kalaban sa kanyang malakas na lakas, ang lahat ay napahamak. Ang nakamamatay na aura na pinakawala ng kutsilyong iyon ay parang paglock ng mahigpit kay Surui. Alam niyang hindi talaga siya makakatakas. Ngunit, kahit na hindi siya makatakas, ayaw niyang manatili sa kinaroroonan niya at mamatay. Kaya, likas niyang tinawag na, estratehiya. Hindi inisip ni Surui na mamamatay siya kahit na hindi niya matakasan ang kutsilyo ni Gui Shanhong. Hindi niya akalain na handang panoorin ng strategist ang kanyang sarili na papatayin ni Shenren. Masyadong tiwala si Surui sa matalinong kasamang iyon. Alam niya na lahat ng problemang hindi niya kayang lutisin ay kayang lutisin ng strategist. At lahat ng mapanganib na sitwasyong nahuhulog sa kanya, maaaring hilahin siya ng strategist, labas. Si Surui ay hindi bulag na kumpiyansa, ngunit ang tacit na pag-unawa na kanyang nalinang sa mga pakikipaglaban sa strategist ng paulit-ulit. Dahil sinabihan siya ng military advisor na magsuot ng scarlet military uniform para makaakit ng firepower. Makatitiyak si Surui na hindi niya alam ang level ng military force ng military advisor, ngunit kung ito ay tungkol sa resourcefulness, maaaring itapon ito ng military advisor. Ang mga Diyos na ito ay nagtitiis sa hindi mabilang na mga lansangan. Pinaalalahanan din ng maraming tao si Surui. Lantaran man o patago, na huwag ibigay ang sobrang kapangyarihan ng Sun Temple sa military advisor. Kung tutuusin, masyadong mataas ang prestihiyo ng military advisor. Suspect.
Ang pagtaas ng prestihiyo ng military advisor ay nangangahulugan na ang prestihiyo ng pinunong si Surui ay bumaba. Ito ay isang bagay na ayaw makita ng maraming tao sa kapangyarihan at labis na bawal. Kung itataas ng tagapayo ng militar ang kanyang braso, kung gayon ang templo ng araw ay hindi babangon laban kay Apollo. Gayunpaman, hindi nag-alala si Surui tungkol dito. Hindi siya ang uri ng tao na may matinding hangarin sa kapangyarihan. Siya at ang dibisyon ng militar ay wala sa relasyon sa pagitan ng mga superior at subordinate. 8. Ngunit makatitiyak na ibibigay ang kanyang likod sa mga kasamahan ng kalaban sa larangan ng digmaan. Ay ang pinakamapagkakatiwalaang tao sa kritikal na sandali. Isang himala ang nangyari. Matapos isigaw iyon ni Surui, sigurado, ang liwanag ng espada sa kalangitan ay biglang nawala. Sa pagtingin sa eksena sa harap niya, hindi makapaniwala si Surui. Ang kamay na tila nag-uunat mula sa kawalan, kaya tila kulang ang talim ni Gui Shanhong. Alam ng Diyos kung gaano kabilis ang kutsilyo ni Gui Shanhong, kahit na sa paningin ni Surui, imposibleng makakita ng malinaw, lalo pa ang pagkurot nito gamit ang kanyang mga kamay. Sa pagtingin sa kutsilyo na nagpalapat sa buong katawan, natatakot ako na ang pinakamatigas na high-tech na bracer ay mahati ng isang kutsilyo. At sino ang taong ito, na nakahawak sa talim at naputol ang buong lakas na suntok ni Shenren? Hindi, upang maging tumpak, hindi ito ang gilid ng talam, ngunit ang katawan ng talam mula sa direksyon ng likod ng talam. Dalawang daliri lang ito, pero hinaharangan nito ang mahabang espada ni Gui Shanhong sa pagsulong. Ito ay lakas. Talagang binuksan ni Surui ang kanyang mga mata ngayon. Hindi niya talaga alam kung ilang taon ang aabutin niya para gawin ito. Hindi rin inaasahan ni Gui Shanhong na mangyayari ito. Isa siyang Jinnin. Dahil kayang hawakan ng kabilang partido ang kanyang talim gamit ang kanyang mga daliri. Natural na siya ay isang Jinnin level figure. Sa pag-iisip nito, biglang nagningning ang mga mata ni Gui Shanhong. Nakatayo sa harapan niya ang isang napaka-ordinaryong mukhang matandang lalaki. Makulay ang matandang ito, magaspang ang mga kamay, at maputi na ang buhok. Mukha siyang taga-bukid, at kabilang siya sa uri ng karakter na hindi makikita kapag itinapon sa maraming tao. Nakasuot siya ng makalumang Chinese na malapad na pantalon at puting magaspang na sando. Ang mga butones ng kamisete ay hindi nakakabit, na nagpapakita ng puting vest sa loob. Mayroon ding ilang Chinese character Rabbit Nest production team. Kupunan ng produksyon ng Rabbit Litter. Si Gui Shanhong, na nakakaalam ng mga karakter ng Huaxia, ay hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito. Kahit na, malinaw na nakita ni Gui Shanhong na ang puting vest ng kabilang partido ay napakaluma, at mayroon pa ring ilang mga patch dito. Anong edad ang damit na ito? Ang mga paa ng matandang lalaki ay nakasuot ng military green na Chinese na makalumang jiefang na sapatos, na karaniwang walang kabataan ang gustong magsuot sa China. Mula sa labas, ang matandang ito ay napaka-ordinaryo at hindi mahalata, sa pagiging simple sa buong katawan, walang sinuman ang magkakaroon ng malalim na alaala pagkatapos siyang makita sa kabanata. Gayunpaman, dalawang daliri lamang ang ginamit ng matandang ito para hawakan ang kutsilyo ni Gui Shanhong. Ang eksenang ito ay ganap na kabaligtaran sa kanyang simple at hindi mapagpanggap na hitsura. Nasadyang kamangha-manghang. Sa oras na ito, sa Xinhua, sinumang makakakita sa eksenang ito ay hindi mapigil. Nakakabigla sa kanila ang eksenang nasa harapan nila. Sa pagtingin sa matandang nakatayo sa tabi niya, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Surui. Alam niyang ang hitsura ng matandang ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Sino ang darating? Natural, siya ang pinakamatandang apprentice ni Sito Yuankong, si Chen Shengxi, Lao Chen, Uncle Chen. Master Chen, nandito na sa wakas ang matandang lalaki mo. Nagulat na sabi ni Surui. Sa sandaling ito, tinitingnan ang naipit na talim ng talim ni Gui Shanhong, nakaramdam siya ng matagal na takot sa kanyang puso. Kung si Chen Shengxi ay lumitaw mamaya, kung gayon si Surui ay naging multo ni Gui Shanhong. Mula sa puntong ito, si Suwuji ay talagang nakatulong sa kanya ng isang malaking pabor. Kung wala ang high-tech na bracer na iyon, kung wala ang token na iyon mula sa Sito Yuankong, ang paglalakbay ni Surui sa silangan ay may malaking posibilidad na ibigay ang kanyang buhay dito. Gayunpaman, talagang naguguluhan si Surui, paano napunta si Chen Shengxi sa Xinhua sa gayong suit? Hindi pa nga ba ito natuklasan?
Dahil din kaya ito sa arrangement ng military advisor. Kehe, gawin mo ang bagay mo, ipaubaya mo sa akin dito. Napangiti si Chen Shengxi. Hindi talaga mukhang master ang matandang ito, at wala nang mas madaling lapitan kaysa sa kanya. Kung gayon Mr. Chen, mangyaring mag-ingat. Matapos marinig ang mga salita ni Lao Chen, tumango si Surui at umatras. Alam niyang hindi na kailangan pang makialam sa susunod na laban. Gayunpaman, bago umatras, ibinaling ni Surui ang kanyang atensyon sa posisyon ng mga daliri ni Chen Shengxi. Ang daliri na nakagawa ng hindi mabilang na trabaho sa bukid. Ang daliri na nagpapalitan ng mga puntos ng trabaho sa mahirap na paggawa. Ay mahigpit na nakahawak sa mahabang kutsilyo ng espada ni Gui Shanhong sa sandaling ito, nang walang kahit isang kaunting nanginginig. Parang ang hawak ni Chen Shengxi ay hindi isang mahabang espada na kinokontrol ng Toyojinan, kundi isang ordinaryong asarol na natatakpan ng dumi. Tumingin si Surui sa likod ni Chen Shengxi. Sa sandaling ito, bigla siyang natauhan. Gayunpaman, ang pakiramdam na ito ay medyo malabo, lumulutang ng paulit-ulit, na ginagawang hindi niya ito mahawakan ng ilang sandali. Ang likod na karaniwang nakaharap sa lowes na nakatalikod sa langit ay mukhang napakataas at solid sa sandaling ito. Dahan-dahang umaatres si Surui. Masasabi niya sa mga galaw ni Chen Shengxi na kinurot ang kutsilyo gamit ang kanyang mga kamay na tiyak na nakuha ng kabilang partido ang tunay na talambuhay ni Sito Wai. Kuangkong, at nagawa niyang putulin ang buong katawan pataas at pababa. Ang kapangyarihan ay malayang gumagalaw sa buong katawan. Kaya walang pinagkaiba sa kanya kung hawak niya ang mahabang kutsilyo gamit ang 2 o 5 daliri. Siyempre, naisip din ito ni Surui, kung gagamitin ni Chen Shengxi ang kanyang katawan para harapin ang talang ni Gui Shanhong, malalabanan kaya niya ito. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang isipin ang katotohanang hindi niya mabutas ng tinak ng militar ang balat ni Sito Yuankong. Tumingin si Gui Shanhong kay Chen Shengxi, nanlamig at nanlamig ang kanyang mga mata. Hindi niya piniling bawiin kaagad ang mahabang kutsilyo, ngunit tumayo lamang siya at malamig na nagtanong, kilala ko talaga ang mga master ng Huaxia, sino ka? Humisi si Chen Shengxi, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita, Dongyang Shenren, Gui Shanhong. Narinig ni Surui ang pangungusap na ito. Talagang naramdaman niyang hindi ko alam, paano nalaman ni Chen Shengxi, na nagtatrabaho sa bukid sa Damiao Town buong araw, ang tungkol sa Hong Kong sa Guishan Mountain sa silangan. Minsan kong hinamon ang mundo ng Chinese martial arts, at ang pinakamalakas na taong nakilala ko ay si Zhang Bufen ng Quisongshan, ngunit natalo rin siya sa akin. Sinabi ni Gui Shanhong. At ang iyong hitsura, tila nakikita ko na ang mundo ng martial arts sa Huaxia ay hindi bumababa gaya ng naisip ko. Narinig ito ni Surui at hindi napigil ang magsabi. Kalokohan. Sa tingin mo ang bawat master ay katulad ba ito ng Niubi Daoist na pari ni Zhang Bufen na mahilig umindayog sa pamilihan? Mayroong maraming mga taong may kakayahang kabilang sa mga reclusive na tao sa China. Isa kang Oriental God Forbearance. Sa madaling salita, isa ka lang pulaka sa ilalim ng balon. Si Surui ay nagsasabi ng totoo. Kung tutuusin. Nang maglakbay si Gui Shanhong sa kagubatan ng martial arts ng China, hindi niya akalain na sa bukirin ng bayan ng Damiao, may isang figurang nakaharap sa lowes at nakatalikod sa langit. Nagtatrabaho siya sa pagsikat ng araw at nagpapahinga sa paglubog ng araw. Hinahayaan ang pawis na tumulo sa lupa at dinidiligan ang mga pananim upang lumago ng masigla. Ito rin ay isang uri ng pagsasanay, isang uri ng karanasan. Si Gui Shanhong ay may kanyang paraan ng pagpatay, si Ares, ang Diyos ng digmaan, ay may kanyang paraan ng pakikipaglaban, at si Chen Shengxi ay mayroon ding kanyang simpleng paraan. Pinigyan ni Hong Guishan si Chen Shengxi ng malalim na tingin, at malamig na sinabi, sigurado ka bang gusto mong masangkot sa usapin ngayon? Tila ang pangalan ni Dongyang Shenren ay tila hindi isang blindly impulsive na tao. Siya ay orihinal na nagalit ng kaharap si Surui. Sa oras na ito, nang lumitaw si Chen Shengxi, ang kanyang galit ay nawala ng husto, at napalitan ito ng solemnidad. Nahaharap sa patuloy na panghihikayat ng isang junior. Si Gui Shanhong ay natural na may dahilan at karapatang magalit. Gayunpaman, kapag lumitaw ang isang kalaban na kayang hawakan ang kanyang talon gamit ang kanyang mga kamay na walang laman,
Alam ni Gui Shanhong na kung magpatuloy sa pagpapanatili ng kalmadong kaisipan, kung gayon ang kanyang sarili lamang ang ililibing. Kung gayon, magsimula tayo ng digmaan. Malamig na sinabi ni Gui Shanhong, papatayin ko ang sinumang hamarang sa akin. Habang nagsasalita siya, ang the momentum ay nagsimulang tumaas ng dahan-dahan. Kabanata 1699. Biglang putok ng arterya. Sa pagtingin sa mga tuod at belang mga braso sa lupa. Sinabi ni Chen Shengxi, nakapatay ka na ng maraming tao. Ang aura ni Chen Shengxi ay kabaligtaran, kahit isang butas sa kanyang katawan ay hindi tumagas ng kahit kay-titing na nakamamatay na aura. Ang mga reaksyon sa magkabilang panig ay lubos na kabaligtaran. Tila ang Chen Shengxi ay ganap na nasa ilalim ng presyon ng hininga ni Hong sa Guishan Mountain. Alam ng maraming tao na kapag nawala ang momentum, ang labanan ay mahirap manalo. Sa oras na ito, mula sa pananaw ng momentum ng magkabilang panig, talagang nangingibabaw ang Gui Shanhong sa sexual na kalamangan. Isa itong bunker. Ang baliw na Diyos na si Chilong ay tumingin sa eksenang ito mula sa malayo, na may matinding pagkagulat sa kanyang mga mata. Matapos mailabas ang mabangis na kutsilyo ni Hong sa Guishan Mountain, orihinal na inakala ni Chilong na patay na si Apollo. Buksan mo ang kutsilyo, si Apollo ay ganoon din. Gayunpaman, paanong hindi nakapagtataka na lumitaw ang isang ordinaryong matandang lalaki at hinawakan ang mahabang espada ni Gui Shanhong gamit ang kanyang mga kamay. Fuck them para kay Lao Su. Tumingin si Chilong sa mga miyembro ng grupo ni Yamamoto sa paligid at mabangis na sinabi. Sir, sigurado ba kami na gusto naming lumaban kay Yamamoto Gumi? Itinuro ng isang subordinate na nakasuot ng pulang dugo na uniforme ng militar ang Yamamoto Gumi helicopter na umaaligid sa itaas ng kalang. Aitan. Itinutok din ng mga Apache na iyon ang mga busol ng kanilang mga kanyen sa kanilang direksyon. Hanggat maglakas loob si Chilong na salakayin ang grupong Yamamoto. Siguradong papaputukan nila ang chapter. Ano ito? Umiling si Chilong. Nandito na tayong lahat, may kailangan tayong gawin, di ba? Sa tingin mo ba kung aalis tayo ngayon, hindi magdaramdam si Yamamoto? Habang nagsasalita siya, damako ang kanyang mga mata kay Kyoko Yamamoto, na nakatayo sa malayo. Ang babaeng iyon ang pinakamalasan na ahas. Habang nagsasalita siya ay winagiwi niya ang kanyang kamay. Ang mga jet black helicopter na iyon ay binigyan ng utos na dahan-daang bumangon, pagkatapos ay tumalikod at lumipad palayo. Ang mga taong iyon sa grupo ni Yamamoto ay hindi naiintindihan kung ano ang ginagawa ng Scarlet Blood Temple, at ang mga mata ni Chilong ay naglabas na ng maliwanag na liwanag. Si Jiuyang Tianjun ay nakatayo sa tabi ni Yamamoto Taiichiro. Tinitingnan ng paghaharap sa ibaba, binago niya ang kanyang nakasanayan na mabait na hitsura, at ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Kilala mo ba ang taong ito? Malamig na sabi ni Yamamoto Taiichiro. Maraming Chinese masters, sila ay talagang crouching tiger, hidden dragon. Umiling si Jiuyang Tianjun. Nakayukong tigre, nakatagong dragon. Si Taiichiro Yamamoto ay tila medyo hinamak ang pahayag na ito. Alam kong lagi mong minamaliit ang Huaxie. Ngunit Yamamoto, dapat mong malaman na ito ay isang lalaking leon. Kapag ang lalaking leon ay natutulog, maaari nating samantalahin ito, ngunit kapag ang lalaking leon ay nagising pagkatapos nito, tayo ay lubusang magiging dehado pareho sa ating pamana at sa ating lakas. Palagi kang ganito. Pinalalaki ang ambisyon ng iba at sinisira ang iyong sariling prestihiyo. Si Taiichiro Yamamoto ay tila nakinig ng buo. Bago ipasok ang mga salita ni Jiuyang Tianjun, itinuro niya si Chen Shengxi. Mukhang mas mataas ang kanyang lakas kaysa kay Gui Shanhong, ayaw mo bang tumulong? Sabi ko, unless I have to, I will not leave you too far. Sabi ni Jiuyang Tianjun. Pagkasabi nito, huminto siya ng ilang segundo na may alaala sa kanyang mga mata. Napakaraming master sa Huaxia, malayo sa iyong imahinasyon. Tumingin si Jiuyang Tianjun sa langit. Malayo pa rin tayo. Matapos itong marinig ni Yamamoto Taiichiro, lalo siyang nagalit at humirit ng malakas. Sa oras na ito, ang mga miyembro ng grupong Yamamoto na nabubuhay pa sa ilalim ng kubyerta ay nagsimulang mag-iisang umiwas. Ang dalawang malalakas na lalaki sa antas ng shinobi ay malapit ng mag-away. At ang kilusang dulot ay nakakasira ng lupa. Kung patuloy kang mananatili dito, magiging kanyan ka. Miss, anong dapat nating gawin? Sa oras na ito, isang subordinate ang nagtanong kay Kyoko Yamamoto.
Maghintay, sabi ni Yamamoto Kyoko. Puno na ng yelo ang mukha niya. Isang inchik na malakas na lalaki na maihahambing kay Shenin ang biglang lumitaw. At tila mas mataas pa ang kanyang lakas kaysa kay Gui Shanhong. Talagang hindi ito magandang balita para kay Yamamoto Kyoko. Ang Guishan Mountain Hong ay napigilan, kaya ang grupong Yamamoto ay nawalan ng isang mabigat na peak combat power. Gayunpaman, hindi na para kay Kyoko Yamamoto na makialam sa mga labanan sa antas ng shinobi. Sa oras na ito, nakita niya ang isang figure sa isang pulang uniforme ng militar. Si Tsurui ang umatras mula sa Central Battle Circle. Kinuha niya ang isang personal na buzuko mula sa bangkay sa kubyerta at dinala ito sa kanyang balikat. Sa oras na ito, halos ang atensyon ng lahat ay nasa dalawang superpower. Maliban sa matalas na Kyoko Yamamoto, walang nakapansin kay Tsurui. Paano mapalampas ni Tsurui ang magandang pagkakataong ito? Tumigil ka, tigaw ni Kyoko Yamamoto. Dahil sa malayo, hindi siya marinig ni Tsurui. Siyempre, kahit narinig niya, hindi niya kayang bawiin ang kilos niya. Sa isang sulyap pa lang, may lumabas na apoy mula sa itaas ng balikat niya. Ang apoy ay parang galit na dragon, at dumating ito sa Yamamoto Gumi helicopter sa isang iglap. Para kay Tsurui. Ang mga armadong helicopter na ito ay palaging banta sa kanyang buhay. Pinipigilan nila ang apoy mula sa hangin. At napakasama nito sa lupa. Sa makatuwid, kung may pagkakataong patayin ang isa sa kanila, walang pag-aalinlangan na babaril si Tsurui. Nang makitang ang helicopter na iyon ay naging bola ng apoy sa hangin, puno rin ng galit ang mga mata ni Yamamoto Kyoko. Ito ay lubos na hindi matitiis sa kanya. Ang kakayahan ni Tsurui na humawak ng mga pagkakataon ay talagang napakalakas, hindi niya dapat ipagpatuloy ang pagpapakawala sa kanya. Ang mga piloto sa helicopter ay matamang nakatingin din sa Crimson Blood Temple helicopter na unti-unting lumalayo. Bigla silang nakaramdam ng marahas na vibration. At pagkatapos ay nilamon sila ng malakas na pagsabog. Magandang trabaho, tigaw ni Chilong mula sa malayo. Sa oras na ito, ang atensyon ng mga natitirang helicopter ng grupo ni Yamamoto ay naaakit lahat ng pinabagsak na helicopter. Hindi man lang nila napansin na may nakatitig sa kanila. Ito na ang oras para gawin ito para kay Lao Su. Tigaw ni Chilong. Kasabay nito, ang lumilikas na Scarlet Blood Temple ng mga armadong helicopter ay gumuhit ng kalahating arko sa hangin. At pagkatapos ay ikinandado ang mga helicopter ng Yamamoto Group, at ang mga Hellfire missiles ay biglang inilunsad. Ang mga Apache mula sa grupo ni Yamamoto na nagkakahalaga ng malaking pera para makuha ang lahat ay nataman sa oras na ito. Ang mga eroplanong ito ay may mahusay na kagamitan. Ngunit ang mga piloto ay walang karanasan na halos lahat ng kanilang atensyon ay inilagay sa nahulog na kasama, hindi inaasahan na bigla silang aatake. Tinamaan ng isang Hellfire missile, isa sa mga helicopter ang sumabog sa lugar, at ang natitirang tatlo ay pinausukan at pasuray-suray sa dagat. Gayunpaman, ang mga helicopter sa Scarlet Blood Temple ay tila walang balak na sumuko. Pagkatapos nilang magpaputok ng missile, agad nilang tinutukan ang baril sa isa't isa, at sunod-sunod na marahas na putok ang itinuro sa cabin ng kalaban. Ang mga cabin ng mga helicopter na iyon ay nasira lahat, at ang mga piloto ay namatay kaagad. Nagkaroon ng ilang mga pagsabog, at ang mga helicopter na ito ay nahulog lahat sa dagat at naging nakasisilaw na mga bowl ang apoy. Sa oras na ito, ang pangangibabaw ng hangin sa lugar ng dagat na ito ay tila ganap na nahulog sa mga kamay ng Scarlet Blood Temple. Saktan si Lao Su ng malakas. Itinaas ni Chilong ang kanyang mga braso. At agad na nakipagpalitan ng putok ang mga sundalong nakasuot ng pulang dugo na uniforme ng militar sa mga miyembro ng grupo ni Yamamoto. Kahit na ang bilang ng mga tao sa Scarlet Blood Temple ay mas maliit kaysa sa grupong Yamamoto. Halos lahat sila ay mga elite. Bilang karagdagan, ang grupong Yamamoto sa deck ay pinatay ni Gui Shanhong. Sa kasong ito ay aktwal na nagpapakita ng isang pakiramdam ng pagiging pantay-pantay. Sa pagtingin sa binomba ng mga helicopter, ang mga mata ni Kyoko Yamamoto ay napuno ng lamig. Akala niya ay maaaring magsimula ang Scarlet Blood Temple, ngunit hindi niya inaasahan na pipiliin ng kabilang partido na pasabugan ang helicopter ni Yamamoto sa sandaling ito. Kung mawala ang helicopter, mawawalan ka rin ng air dominance. Counter-attack, babarilan ko lahat ng helicopter na iyon.
Huminga ng malalim si Yamamoto Kyoko at sinabing, para sa kanya, ang hininga na ito ay ganap na hindi mabata. Siya ay nakikitungo sa templo ng araw, at talagang hindi pinapayagan ang sinuman na makagambala. Ang kamahalan ng Yamamoto Gumi ay hindi maaaring labagin. Sa utos ni Yamamoto Kyoko, nagsimulang bumaril sa langit ang mga kanyan sa barko. Isang helicopter ng Scarlet Blood Temple ang nahuli at binaril. Sunod-sunod na gumanti ng putok ang natitirang mga helicopter, at ang dalawang panig ay lumaban ng napakasaya. Alam ng Diyos kung gaano karaming pera ang susunugin ng mga kalahok na partido pagkatapos ng labanang ito. Ngayon, ang buong Xinhua ay naging magkahalong larangan ng digmaan. Miss, ingat ka. Sa sandaling ito, isang subordinate ang nagmamadaling pinatumba si Yamamoto Kyoko. Isang rocket bomb ang pinaputok mula sa kung saan, ngunit dumiretso ito sa kinaroroonan ni Kyoko Yamamoto. Kung hindi siya pinatumba ng subordinate na ito, nabugbog na sana si Kyoko Yamamoto sa oras na ito. Ang rocket bomb ay halos lumipad sa kanilang mga ulo, at pagkatapos ay tumama sa bulkhead ng higit sa 10 metro sa likod. Pinuksan ang bulkhead na may napakalaking siwang, at nagkalat ang mga labi sa lahat ng dako. Yamamoto Kyoko ay nahulog sa lupa sa kahihiyan, ang kanyang buhok ay medyo magulo. Masyadong mapanganib ang sitwasyon ngayon, at isang hakbang na lang ang layo niya sa kamatayan. Nang makitang tumalsik ang ilang fragment ng bulkhead sa paligid niya, puno ng dilim ang mga mata ni Kyoko Yamamoto. Mula nang magsimula ang digmaan, ito ang unang pagkakataon na ang kanyang kabanata ay inatake ng malapitan. Miss, ayos ka lang ba? Sa oras na ito, mabilis na nagtanong ang nasasakupan. Tayo, Yamamoto Kyoko said to the subordinate who pressed on her. Ang mga nasasakupan ay nagmamadaling tumayo na nakababa ang kanilang baywang, sinusubukang tulungan si Kyoko Yamamoto sa isang tabi. Hindi hinayaan ni Yamamoto Kyoko na hawakan siya ng ibang partido. Tumayo ng mag-isa, at hindi niya sinasadyang iwasan ang bewang ng pusa, at malamig na tumingin sa direksyon kung saan inilunsad ang rocket. Doon, inaapakan ni Victoria ang bangkay ng isang gwardya ng Ares at may dalang bazooka, na nagsasabing, mabilis lang magdago. Kabanata 1700. Digmaan ng babae. Bukod pa rito, si Xiao Zihang ay nasangkot sa isang war god guard nang bigla niyang makita ang pagkilos ni Victoria, at ang kanyang mga mata ay malapit nang lumuwa sa gulat. Platinum, Platinum. Kuya, ate, pinaril mo ba talaga si Kyoko Yamamoto? Kulat na sigaw ni Xiao Zihang. Kalokohan. Siyempre alam ni Victoria kung ano ang sasabihin ni Xiao Zihang, galit niyang sinulyapan siya, at pagkatapos ay kinuha ang isang rocket bomb mula sa lupa para ikarga. Huwag. Huminto si Xiao Zihang at nagsabi, ngunit dahil sa kawalan niya ng konsentrasyon, hinampes siya sa balikat ng suntok mula sa God of War. Pop! Nagmura si Xiao Zihang at nagsimulang lumaban. Hanggang ngayon, ang mahihirap na war guard na ito ay hindi pa naaasikaso, na labis na ikinalungkot ni Xiao Zihang. Platinum, kung pasabugin mo si Kyoko Yamamoto, paano kami makikipag-usap sa iyong Panginoon? Tigaw ni Xiao Zihang. Matapos marinig ito, biglang sumambulat ang puso ni Victoria sa bakas ng paninibugho. Bakit hindi natin siya matalo kung kaya niya tayong talunin? Sabi, muli niyang inilagay ang bazooka sa kanyang balikat at itinutok sa target. Gayunpaman, sa oras na ito, kumaway si Yamamoto Kyoko, at mabilis na nagpaputok ang mga tao sa likod niya sa kinaroroonan ni Victoria. Sa kasong ito, kinailangan ni Victoria na yumuko para maiwasan ito. Narinig ko na lang na patuloy na tumatama ang mga bala sa bakal na guardrail, mga sparks na tumalsik kung saan-saan. Mabilis ang reaksyon ni Xiao Zihang, at agad niyang hinawakan ang kwelyo ng war god at inihagis ito sa likod niya. Kawawa naman itong God of War guard, na matagal nang nakagapos kay Xiao Zihang, kung hindi siya mag-iingat, ginagamit siyang shield. Tumpak na tumpak ang mga bala ni Yamamoto Gumi, at ilan sa mga ito ay binaril sa puso ng war god. Dumiretso pa sa likod ng ulo niya ang isang bala. Itinulak ni Xiao Zihang ang kalasag sa isang tabi, pagkatapos ay gumulong sa lugar at nagtago sa gilid ni Victoria. Bakit ko nasabi na wala kang dapat i-provoke sa magandang ahas na iyon? Tanong ni Xiao Zihang. Sa oras na ito, ang mga bala ay patuloy na tumatama sa bakal na plato sa likod nila, na talagang nakakatakot. Magandang ahas. Umunat ang noo ni Victoria. Saan siya maganda?
Anyway, kung papatayin mo siya, hindi ito magiging maganda. Mukhang kilala rin ni Xiao Ziyang si Surui sa pagharap sa masalimuot na emosyon ni Kyoko Yamamoto sa kanyang puso. Itinuro niya ang nail plate at sinabing, napakaraming miyembro ng grupong Yamamoto, maaari mong patayin silang lahat at panatilihin si Kyoko Yamamoto para sa angkuya. Anong iiwan mo siya? Itabi ito sa kama. Galit na sabi ni Victoria. Dahil ang rocket na ngayon lang ay ganap na pumukaw sa galit ni Kyoko Yamamoto. Ang lakas ng putok ng koponan ni Yamamoto ay napigilan ng mabangis na sina Xiao Ziyang at Victoria ay hindi man lang maipakita ang kanilang mga mukha. Bahala ka. Ikinaway ni Xiao Ziyang ang kanyang kamay at binaliwala lang ito. Hindi niya maiwasang maramdaman na grabe talaga ang selos ng mga babae. Ang pagtatago ng ganito ay hindi isang opsyon. Si Xiao Ziyang ay tumingin kay Victoria nang walang magawa at pagkatapos ay sumenyas. Naunawaan ni Victoria ang ibig niyang sabihin, tumango, at nagsimulang tumabi. Kung mananatili ka pa rito, ang mananipis na bakal na mga plato na ito ay mababasag sa lalong madaling panahon. Napapikit si Yamamoto Kyoko at tumingin sa direksyon kung nasaan si Victoria kanina. Bigla niyang iniunat ang kanyang kamay at sinabi sa malamig na boses. Bazooka. Kumuha siya ng bazooka at iniabot kay Yamamoto Kyoko. Matagal nang nakita ng mga miyembrong ito ng grupo ni Yamamoto ang lakas ni Yamamoto Kyoko. At napatay pa ng kanilang panganay na babae ang isang attack speedboat gamit ang isang bazooka kamakailan lang. Ang tila manipis na figure ni Yamamoto Kyoko ay kabaligtaran ng bazooka. Ngunit ang mabigat na bazooka ay inilagay sa kanyang mga balikat, ngunit hindi ito nanginginig, ito ay simpleng matatag at matatag. Pagpuntirya ng isang segundo, hinailan ni Yamamoto Kyoko ang gatilyo. Boom! Isang apoy ang sumabog. Sakto at saktong nataman ang steel plate kung saan nagtatago si Victoria kanina. Alam ng Diyos kung ilang beses nag-ensayo si Yamamoto Kyoko, paano siya magiging tumpak. Ang steel plate na ito ay 1 o 2 sentimetro lamang ang kapal. Paano nito mapipigilan ang pag-atake ng bazooka na ito? Pinuksan at nabasag ang steel plate. Ang mga rehas at baffle na ilang metro sa tabi ng mga ito ay itinaas lahat ng malakas na shockwave. Tinapos ni Yamamoto Kyoko ang shot ng walang sinasabi. Inihagis niya ang individual na bazooka sa mga bisig ng kanyang nasasakupan. Kumuha ng isang assault rifle gamit ang isang kamay, at dumungaw sa direksyon ni Victoria. Buti na lang at lumipat sa gilid noon sina Xiao Ziyang at Victoria kaya nakaiwas sila sa gitna ng pagsabog. Kung hindi, napatay sila sa lugar ng shockwave. Ganito pala, bakat din ang damit ni Victoria sa kanyang balikat, at may lumabas naman siya ng dugo sa kanyang balat. May ilang sugat din si Xiao Ziyang sa mukha. Malakas niyang tinapik ang kanyang nahihilo na ulo, at sumigaw, "Damn, napakalupit ng babaeng ito. Putulin lang kami sa ritmo." Hindi kumibo si Victoria, huminga lang siya ng malalim doon, nagtaas baba ang matayog niyang dibdib. Nagiging walang awa ka ba? Sinabi ni Xiao Ziyang, wala akong pakialam kung gusto mong pasabugan ang magandang ahas ngayon, ngunit siya ang babae ng panganay na kapatid na lalaki. Nag-aalala pa rin si Xiao Ziyang tungkol dito. Ako rin ay babae ng iyong kapatid. Sigaw ni Victoria, tapos biglang tumayo, bahagya pang nagpuntirya, at hinaila ang gatilyo ng bazooka. Kasabay nito, pumutok din ang baril sa kamay ni Yamamoto Kyoko. Siya ay naghihintay para sa sandaling ito. Kung sino man ang maglakas loob na guluhin ang kanyang ulo ay kailangang magbayad ng halaga. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga kababaihan. Pagkatayo pa lang ni Victoria, itinaas na ni Yamamoto Kyoko ang dala niyang assault rifle, at hindi rin ito tinutukan. Halos sabay na hinaila ng dalawa ang gatilyo. Mula sa paghusga mula sa nakaraang pagtatanghal, ang pagiging marksman ni Yamamoto Kyoko ay tila hindi mas mahina kaysa sa Victoria. Miss, ingat ka. Kakatapos lang magpaputok ni Yamamoto Kyoko, lumipad na ang mga subordinate sa gilid para pabagsakin si Yamamoto Kyoko. Sa oras na ito, isang linya ng dugo ang bumaril sa katawan ni Victoria, siya ay nahulog sa lupa sa kanyang likod. Nahulog lang si Kyoko Yamamoto sa lupa nang tumama ang rocket sa tagiliran niya. Sa pagkakataong ito, mas tumpak ang Victoria kaysa dati, ang distansya mula sa lugar ng pagsabog na Yamamoto Kyoko ay ilang metro lang ang layo. Boom! Dahil sa pagsabog, pansamantalang nawala ang mga tainga ni Yamamoto Kyoko. Tahimik lang ang matapat na subordinate na itinapon lang siya sa lupa.
Ang malakas na amoy ng usok ng pulbere ay bumuo sa ilong ni Kyoko Yamamoto. Itinaas niya ang kanyang sarili at inilipat ang kanyang nasasakupan sa isang tabi. Nalaman lamang na maraming mga shrapnel ang tumago sa likod ng isa, at ang balat ang ibabaw ay pumutok, puno ng dugo, nakakagulat. Ginamit ng subordinate na ito ang kanyang buhay para iligtas ang buhay ni Kyoko Yamamoto. Sa pagtingin sa tapat na subordinate na ito, ang mga mata ni Yamamoto Kyoko ay naging sobrang malamig. At doon, mabilis na lumapit si Xiao Ziyang sa tabi ni Victoria, tinulungan siyang tumayo, at sinabing, "Aking panganay na babae, okay ka lang ba?" Totoo ang pagiging mamarkahan ni Yamamoto Kyoko. Napakasama nito kaya tumama ang bala sa balikat ni Victoria, na nag-iwan ng nakakakilabot na sugat sa kanyang likod. Ito ay hindi isang ordinaryong matalim na pinsala, dapat itong gamutin sa pamamagitan ng Kurohiko, kung hindi, ito ay malamang na ma-disable. Ayos lang ako. Kinagat ni Victoria ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ano ang punto ng maliit na pinsalang ito sa paglipas ng mga taon?" Hindi niya napigil ang sumimangot, at ang dugo ay namumula na sa kanyang likod. "Huwag kang masungit." Si Kyoko Yamamoto ay napapaligiran ng maraming eksperto para protektahan siya. Hindi ito ang oras para magselos. Mabilis na kinaladkad ni Xiao Ziyang si Victoria sa isang ligtas na lugar. "Ito ay hindi isang nakamamatay na pinsala, iwanan mo ako mag-isa." Sinabi ni Victoria, "Ang maliit na pinsalang ito ay walang dapat ikabahala." "Kalmayan mo ako." Sumigaw si Xiao Ziyang. "Alam mo ba? Kung idiniin ni Yamamoto Kyoko ang muzzle pababa ng 1 micron kapag bumaril, maaaring mabugbog ang iyong puso. Ang pinakamahalagang gawain natin ngayon ay sirain ang buhay na puwersa ng Yamamoto Group. Ilagay muna sa one side ang sinumpaang Yamamoto Kyoko, pwede ba?" Tiniis ni Victoria ang sakit. Iginalaw ang kanyang mga balikat, tumingin kay Xiao Ziyang, at malamig na sinabi, "Ngunit, kung tama ang pagkakaalala ko, ang panukalang patayin si Kyoko Yamamoto ay tila sa iyo muna. Dinala ko ito." Noong unang nagkita sina Victoria at Xiao Ziyang sa bangka, si Xiao Ziyang ang nagsabi na gusto niyang hulihin muna ang magnanakaw, ngunit ngayon ay sinisisi siya ng lalaking ito. "Kailan ko sinabi ang ganyang bagay?" Itinanggi ito ni Xiao Ziyang. Pinigyan siya ni Victoria ng galit na tingin, at pagkatapos ay sinabing, "Hahanap muna ako ng cabin para malagyan ng benda ang sugat. Iwanan mo akong mag-isa." Pagkasabi niyon, dinampot niya ang submachine gun, sumugod ang pusa patungo sa pasilyo ng cabin. "Women's war? Hindi ako sasali." Umiling si Xiao Ziyang. Nakatayo pa rin si Yamamoto Kyoko habang nasa likod niya ang mga kamay. Sa tabi niya, ilang subordinate ang humihikayat sa kanya. "Miss, masyadong delikado ang sitwasyon ngayon, pwede mo bang iwasan?" Tumilapon lang ang rocket mula sa Victoria na naging sanhi ng isang bodyguard kapag namatay sila. Ang mga subordinate na ito ay sobrang takot na ang sitwasyon ngayon ay delikado at delikado. Kung si Kyoko Yamamoto ay may masamang tao, isang grupo sa kanila ang kailangang humingi ng tawad sa kanilang sarili. Sa oras na ito, umaasa silang lahat na makakabalik si Kyoko Yamamoto sa cabin para sumilong. Pagkatapos ng lahat, ito ang frontline ng larangan ng digmaan. Bilang isang commander, hindi mo kailangang maging pinuno sa lahat ng oras, di ba? "Tumahimik ka," malamig na sabi ni Yamamoto Kyoko. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at naglakad sa kabilang direksyon, kasunod ang malaking grupo ng mga tao. Sa panahon ng santukan sa barko, ang dalawang supermaster, sina Wei Shanhong at Chen Shengxi, ay nasa pagkapatas pa rin. Hawak pa rin ni Chen Shengli ang mahabang espada ni Chen Shenghong sa mga kamay ni Guo Shanhong. Gaano man kagulo ang nakapaligid na digmaan, hindi ito nakaapekto sa kanila sa anumang paraan. Ang static na sitwasyong ito ay mukhang lubhang kakaiba, ngunit ito ay magkakasuwato. Ito ay isang napakasalungat na pakiramdam, ngunit nakikita ng lahat ang kanilang estado at iniisip na dapat sila